Heto po, ang inyong pansit. Dahan-dahan lang po sa pagkain. Sige po, salamat. Boss, pabili ng sinangag, 2 itlog na pinitpit, at dagdag na longganisa. Sige po, sige po. Uy pare, ilang biyahe mo ngayong araw? Mga 10 rin siguro. Grabe ang sipag mo talaga. Hay, kaming mga mahihirap, talagang hirap sa buhay. Tingnan mo sila, ang bawat sasakyan ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Samantalang tayo, buong buhay magtatrabaho pero hindi pa rin yayaman. Uy, tignan mo. Alam mo ba kung anong sasakyan yan? G-Wagon. Ang presyo niyan ay nasa 2 milyong dolyar. Magtrabaho man tayo ng 1 taon, hindi man lang tayo makakabili ng kahit isang gulong niyan. Hindi ba yan ang galing sa Su Group na ang presidente ay si Suwan? Bakit kaya siya narito? Kayo po ba si Xu Wangchuan? Ako po si. Sino po sila? Mabuti naman at sa wakas ay nahanap na kita. Ginoong Su, sumama ka sa akin. Ginoong Shu? Ako bang tinatawag mo? Wala na pong iba rito, sino pa ba ang may pangalang Xu Wangchuan? Ang pangalan ko nga ay Shu Wangchuan, pero tindero lang ako ng pansit. Baka nagkakamali lang po kayo? Hindi niyo po kasi alam na ang tiyuhin niyo ay ang pinakamayamang tao sa mundo. Pero nakakalungkot po, kamakailan lang ay wala na siya. Ayon sa kaniyang huling habilin, ikaw ang tanging tagapagmana. Magandang binibini, tindero lang po ako ng pansit. Sa totoo lang, wala naman akong pera, kaya hindi nyo na kailangan mag-aksaya ng panahon para lokohin ako. Ang card na ito ay may lamang 100 bilyong dolyar. Ito ang iniwan ng tiyuhin niyo para sa inyo. Kung hindi kayo naniniwala, maaari niyo itong ipatingin sa bangko. Binibini, wala akong oras para makipaglaro. Kailangan ko pang magtrabaho. Sana ay maunawaan nyo. Itago mo itong black card. Kung mayroon kang anumang katanungan, maaari mo akong tanungin anumang oras. Ako si Suwan. Maghihintay ako sa tawag niyo po. Hoy, matanda. Umuwi ka na. Anak, bakit ka nandito? Susunduin mo na ba ako? Huwag mo akong tawaging anak. Dahil maya-maya lang, hindi na ako magiging anak mo. Anong ibig mong sabihin yan? Anong ibig sabihin? Hindi mo ba naintindihan? Nahanapan ko na. Ng bagong tatay ang anak ko. Sino siya? Chueli, ang inutil mong asawa ay walang kaalam-alam sa pagkakaiba ng antas sa lipunan. Habang kasama mo siya, hindi ka kailanman magtatagumpay. Makipaghiwalay ka na. Kapag ginawa mo yan, ang 50 milyong dolyar na puhunan ay agad kong ililipat sa account ng kumpanya mo. Shuang Chuan, matagal na tayong hindi nababagay sa mundo ng isa't isa. Hindi mo ba alam? Ako ay ang boss ng Yuan Feng Group na may halagang higit sa 10 milyong dolyar. At ikaw, habang buhay ka lang na makadikit sa maliit mong negosyo, ano bang tulong ang maibibigay mo sa akin? Nahihiya nga akong isama ka sa labas. Nakakahiya ka. Maliwanag ba? Sige. Kayong dalawa, kayong mga walang hiya. Ayaw kong maging hadlang ka sa pag-unlad ng karir ko. Shuang Chuan, kung may konsensya ka pa, pirmahan mo na itong papeles ng diborsyo. Kapag hiniwalayan mo ako, huwag kang magsisisi. At huwag kang luluhod sa harap ko para magmakaawa. Ako, magmamakaawa sa isang nagbebenta lang ng pansit? Sa tingin mo ba posible yan? Sa sinasabi mong, yan, pinaniniwalaan mo ba ang sarili mo? Kung diborsyo, di magdiborsyo. Simula ngayon, wala na tayong pakialamanan. Kanya-kanya na tayo ng landas. Shuang Chuan, akala ko ba ay magaling ka? O sige, pagkatapos ng diborsyo, mapupunta sa akin ang kotse at bahay. Wala kang problema doon, di ba? Shueli, masyadong sobra na ang ginagawa mo. Hindi ako nandito para makipag-usap. Nandito ako para sabihan ka. Gusto mo man o hindi, kailangang pumayag ka ngayon. Umalis ka na agad sa bahay na ito. Ayaw ko na kailanman na makita ang mukha mo. Tara na. Paalam, matanda.
Ano bang ginagawa nyo? May kapal pa ng mukha na bumalik? Sinabi na sa akin ng lahat ni Shweli. Kunin mo ang mga gamit mo at lumayas ka na ngayon din. Sabi ng ate ko, simula ngayon, ayaw na niyang makita ang inutil na gaya mo. Kung ayaw mo ng gulo, kunin mo na ang mga gamit mo at lumayas ka. Alis. Alis na. Wang Xueli. Matapos mo makahanap ng bago, pinalalayas mo na lang ako basta-basta? Napakalupit mo. May lakas ka pang sabihan ng ate ko? Wala ka na ba talagang kahihiyan? Ang isang inutil na tulad mo, kung sa ibang pamilya ka napunta, matagal ka na nilang pinalayas. Sa pamilya namin, nakikikain at nakikitira ka lang ng libre sa loob ng 30 taon, sapat na ang ginawa namin para sa iyo. Ako nakikikain lang? Kung ganoon, sa loob ng 30 taon, kanino napunta ang lahat ng suweldo ko? Sa loob ng 30 taon ko sa inyo? Nabigyan niyo ba ako kahit isang sentimo lang? Huwag ka nang magsalita ng walang kuwenta. Kunin mo na ang mga bag mo at bilisan mong lumayas. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Hindi niyo na kailangang sabihin. Kusa akong aalis. Ngayong nakikita ko kayo, nadidiri ako sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, pagsisihan niyo ang araw na ito. Ikaw? Kung ikaw, Shu Wang Chuan, ay magagawang pagsisihin ang pamilyang Wang, ang pangalan ko na Wang Xiaokun ay magiging aso na lang. Puwet. Umalis ka na dito. Hindi ito lugar para sa mga pulubi. Sige. Bangko? Narito ako sa bangko? Mayroong $100 bilyong sa loob ng card na ito. Iniwan ito ng iyong tiyo para sa inyo. Kung hindi po kayo naniniwala, maaari po nating tingnan ang balanse sa bangko. Nandito ako para i-check ang balance ng account ko. Narito ako para i-check ang balance ng bangko ko. Magandang araw po. Anong maipaglilingkod ko? Gusto kong i-check ang balanse ko. Shu Wang Chuan? Bakit nandito ka? Alam mo ba kung anong klaseng lugar ito? Hoy, tingin mo ba talaga karapat-dapat ang mga katulad mo sa lugar na ito? Legal akong mamamayan. Anong karapatan mong tumangging paglingkuran ako? Sige nga, ano ba talagang kailangan mo? Gusto kong i-check ang balance ng bank card ko. Alam mo naman kung magkano lang ang barya na nasa bulsa mo, hindi ba? Siguro dahil nakipagdiveyo na si Shweli sa'yo, ay sadya ka nang nanggugulo rito? Pinili lang naman ni Shweli ang mas maswerteng lalaki at desisyon niya iyon kaya wala akong kinalaman doon. Bilis, kailangan ko ng asikaso. May lalakarin akong importante. Naku, Miss Ma, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Ako na po ang personal na mag-aasikaso sa inyo. Pero ako ang nauna rito. Bakit mo siya uunahin sa akin? Wala ka bang respeto sa nauna? Ano bang nangyayari sa bangkong ito? Bakit nagpapapasok kayo ng kung sinong hampas lupa rito? Mukhang kailangan ko nang mag-isip muli kung dapat pa ba akong makipagtransaksyon sa bangko ninyo. Pasensya na po, Miss Ma. Asikasuhin ko lang po ito agad. Shu Wang Chuan, kung gusto mong manggulo, doon ka manggulo sa bahay ni Shweli. Kapag hindi ka pa umalis, tatawag na ako ng security. Narito ako para sa bank account ko? Bakit naman ako aalis? Teka, ito. Ito ang Supreme Black Card. Ito. Ito ang Supreme Black Card. Supreme Black Card? Impossible. Para makakuha ng Supreme Black Card, dapat ay mayroon kang $100 bilyong na deposito sa bangko. Isa ka lang pulubi, paano ka nagkaroon ng ganyang card? Siguradong nagkakamali ka lang. Mr. Shu, maaari ko po bang makita ng sandali ang card ninyo? Ito nga ang Supreme Black Card. Hindi ako nagkakamali. Hindi maaari. Sa buong Haicheng ay walang lalampas sa 3 piraso niyan. Paano mo ito nakuha? Siguradong peke yan. Pinapayuhan kita na mas mabuting suriin mo iyan ng maigi. Mr. Shu, kailangan ko lang pong i-verify ito dahil ang usaping ito ay napakahalaga. Bahala ka.
Sige po, maghintay lang po kayo sandali. Kung namemeke ka lang sana ng diamond card o gold card, maiintindihan ko pa. Pero ang mga has na mameke ng Supreme Black Card, Hayes, napakalaking kahangalan. Wala namang atraso sa akin ng babaeng iyon. Hindi naman niya siguro ako lolokohin, di ba? Peke ang card mo na ito. Isang krimen ang pamemeke ng card na ito. Peke? Hindi dapat ganoon. Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mong itsura? Ang katulad mo? Ay bagay bang magkaroon ng $100 bilyong na ipon? Humarap ka sa salamin. Karapat-dapat ka ba? Hayaan na natin ang peking bank card, pero pati calling card ay nakuha mong palsipikahin. Suwan, alam mo ba kung sino siya? Siya si Bei Cheng, ang presidente ng Su Group, isang reyna ng negosyo, tapos ikaw, magkakaroon ng calling card niya? Chairman Shu, sa wakas ay naisipan niyo ring. Ayoko sanang tawagan ka, pero may nagsabi ngayong araw na ang black card na ito ay peke. Bakit mo ako niloko? Anong niloko? Sino ang walang hiyang nagsabi niyan? Chairman Shu, nasaan po kayo? Nasa INT Bank ako. Eksaktong malapit lang ako. Papunta na ako riyan agad. Kahit man lang na ang black card ay nangangailangan ng special security code ay hindi nila alam paano siya naging business staff. Lagot talaga sa akin ang babaeng yan. Ayan, tama na. Gumamit ka na ng peking card? Tumawag ka pa sa peking numero? Umalis ka na. Hindi ka pa ba napapagod sa pag-arte? Kasi ako ay pagod na sa panonood sa iyo. Bakit ka nagmamadali? Darating na rito si Suwan. Sino ka ba sa akala mo? Ang katulad mo, sa isang tawag lang ay mapapapunta rito si Suwan? Tingnan mo muna ang sarili mo. Nakakatawa ka talaga. Nandito na ako si Suwan. Tingnan natin kung sinong matatawa ngayon. Narito na ako si Suwan. Tingnan ko lang kung sino ang maglakas loob na tumawa. Nagbibigay pugay si Suwan kay Ginoong Shu. Ano? Si Ginoong Shu? Ginoong Shu? Si Ginoong Shu? Ginoong Shu, bahala ka na kung paano sila parurusahan. Depende sa iyong kagustuhan. Hayaan mo na. Hindi na ako papatola sa kanila. Paalisin mo na sila. Sakto, at mayroon akong mga bagay na gustong itanong sa iyo. Sige po. Jahowi. Hello? Shweli? Iyong walang kwenta mong dating asawa, mayroon siyang $100 bilyong. Ha ha ha. Jawi, huwag kang makipagbiruan sa akin. Nasaan na ba iyang si Shu Wangchuan? Wala talaga siyang silbi. Nung pinakasalan niya ako, wala siyang alam gawin kundi ang umasa sa asawa, o kaya naman ay magtinda sa kung saan-saan. Paano naman mangyayari na magkakaroon siya ng $100 bilyong? Talaga naman. Ding Jiahui, wala ka bang magawa sa trabaho mo? Kaya pinaglalaruan mo kami? Kung ang walang silbing iyon ay mayroong $100 bilyong, edi sana ako na si Li Jiacheng? Bakit hindi ka pumunta doon para mag-usisa para sa akin? Hindi talaga ako nagsisinungaling sa inyo. Ito namang si Jayawi. Hi. Hayaan mo na siya. Itong si Ding Jiahui, talagang wala lang siyang magawa. Tayo na lang. Uminom na lang tayo. Uy. Naku, bakit ba ayaw niyo akong paniwalaan? Nakaka-stress na kayo. Ginoong Shu, ano po ang gusto niyong itanong sa akin? Kunwari ay naniniwala ako na lahat ng sinasabi mo ay totoo. Pero sabi mo kanina pinapamana sa akin ng tiyuhin ko ang mga ari-arian niya. Ano-anong negosyo ba ang mayroon siya? Ang pinakamalaking kumpanya sa Haicheng, ang Shengxi Group na may halagang $1 trilyong, ay buong-buo ng binili ng Chairman Shu Ang. Lahat ng kaniyang shares ay nailipat na po lahat sa pangalan ninyo. Isa pa, maaari na kayong pumunta sa kumpanya bukas pa sa turnover. Ito naman po ay ang singsing na simbolo ng inyong posisyon bilang chairman.
Sinasabi mo bang ang pinakamalaking kumpanya sa Haicheng ay ang Shengxi Group? Opo, tama po kayo. Hindi ba ako nananaginip? Siyempre hindi po. Alam ng lahat sa Haicheng na mayroong isang misteryosong bilyonaryo na bumili ng Shengxi Group. Pagkalipas ng 3 araw, magsasagawa ako ng board meeting at doon, ipapaalam ko sa lahat ng maimpluwensyang tao sa Haicheng ang tunay ninyong pagkatao. O nga pala, kailangan ko munang pumunta sa kumpanya para ayusin ang ilang mga bagay. Ito naman ang kotseng bigay sa inyo ng Chairman Shu. Sa oras na iyon, paniguradong nandoon din sina Wang Xueli at Wang Rongtai, di ba? Wang Xueli, para lang sa 50 milyong dolyar ay nakipagdiborsyo ka na sa akin. Inaasahan ko na, sa pagdating ng oras na iyon, hindi ka magsisisi. Hello? Anong sinasabi mo? Ano? May bago ng may-ari ang Shengxi Group. Pumunta ka sa Shengxi Group bukas. Dalhin mo ang kayamanan ng pamilyang Wang, ang Millennium Lingji, at ibigay ito sa makapangyarihang taong iyon. Mukhang magkakagulo na sa Haicheng. Gawin mo ang lahat para mapalapit sa kanya. Dito nakasalalay ang paglago ng pamilyang Wang, kaya ito na ang huling pagkakataon. Opo po. Maghanda na kayo agad ng mamahaling regalo. Opo, sir. Kapag nagbago na ang Shengxi Group, ang buong mundo ng negosyo sa Haicheng ay magbabago na rin ng lubusan. Ang pagkakataon para sa akin ay narito na sa wakas. Ginoong Shu, susunduin ko na po kayo agad. Huwag kang magmadali, huwag kang magmadali. Hindi ko akalain na ang dati pangarap lang na Shengxi Group ay akin na ngayon. Uy, hindi ba ikaw ang sikat na pinakatalo ng tao sa Haicheng? Iniwan ka na ni Xueli. Wala na rin bumubuhay sa iyo. Kaya, nandito ka para maghanap ng trabaho sa Shengxi Group? Anong pakialam mo? Shu Wang Chuan, pagkatapos nating mag-divorce, normal lang na maghanap ka ng trabaho at dapat lang iyon. Pero hindi ka dapat pumunta rito. Totoong ang Shengxi Group ay nag-hire ng mga security guard, pero ang edad na kailangan ay hindi lalampas sa 30 taon. Bakit hindi mo muna tingnan ang sarili mo? Bagay ka bang maging guard dito? Sinong nagsabing nag-apply ako rito bilang guard? Wang Xueli, divorce na tayo, wala kang karapatang makialam sa buhay ko, at hindi ka nararapat dito. Shu Wang Chuan, may mali ba sa sinabi ko? Sinasabi ko ito para sa ikabubuti mo. Isipin mong mabuti, may degree ka ba o pinag-aralan? Sa usapang karanasan, may karanasan ka na ba sa trabaho? Kung hindi ka magiging guard, posible kayang balak mo pang mag-apply sa posisyon ng chairman ng Shengxi Group? Ang isang taong tulad mong walang silbi. Ang Yuan Feng Group ay hindi ka kukunin bilang guard, lalo na ang Shengxi Group. Tama ang sinabi ni Xueli. Kami sa pamilyang Wang ay ang eksklusibong partner ng Shengxi Group. Kaya kung gusto mo, magmakaawa ka sa akin, at ako na mismo ang kakausap para sa iyo para mabigyan ka ng trabahong tagalinis ng banyo. Hahaha, tingin ko rito, mukhang wala namang limitasyon sa edad. Bilisan mo at magpasalamat ka na kay President Wang. Ang paglilinis sa Shengxi Group ay di hamak na mas maigi kaysa sa pagtitinda ng fried noodles, nababad sa ilalim ng araw-araw-araw. Sa ganda ng trabahong iyan, itira nyo na lang yan para sa sarili nyo. Ikaw, Ako si Shu Wang Chuan, at mayroon akong sariling kailangang gawin. Wala kayong karapatang magdikta sa akin. Shu Wang Chuan, huwag ka nang magpanggap sa harap ko. Alam ko na, ang punta mo rito ay para hikayatin akong makipagbalikan sa iyo. Sinasabi ko na sa iyo ng malinaw, hinding-hindi iyan mangyayari. Isa akong bilyonaryang CEO, habang ikaw naman ay isang hamak na tindero lang ng fried noodles. Hihilahin mo lang ako pababa, naintindihan mo ba? Una, hindi ako pumunta rito sa Shengxi Group para sundan ka. Pangalawa, ako na, si Shu Wang Chuan, ay may sariling sadya rito. Pangatlo, masakit kayo sa mata. Pwede na kayong lumayas ngayon. Nakasasagabal kayong dalawa sa paningin ko, pwede na kayong lumayas ngayon. Ikaw, wala ka na talagang pag-asa. Sandali lang. Anong sinabi mo? May kailangan ka rito sa Shengxi Group? Hahaha, ang isang basurang gaya mo, may koneksyon sa Shengxi Group? Oo nga pala. Hindi kaya narito ka para mamulot ng basura? Basurang namumulot ng basura, bagay na bagay sa iyo. Shu Wang Chuan, dapat alam mo kung saan ka lulugar. Dapat maging praktikal ka. Pagkatapos nating mag-divorce, siguradong maging pangkain man lang, ay mahihirapan ka ng makuha. Ginagawa namin ang lahat ng ito. Palang tulungan ka, pero hindi ko inakala. Ikaw pa itong galit matapos kang tulungan. Di ka man lang marunong tumanaw ng utang na loob. Masyadong maingay.
Kayong mga hangal, kusa ba kayong lalayas o tatawag ako ng magpapalaya sa inyo? Ikaw, Nababaliw ka na ba dahil sa divorce na iyan? Narito ka sa Shengshi Group, saan mo nakukuha ang kapal ng mukha para maging bastos dito? President Wang, Xu Wangchuan, nawawala ka na ba sa sarili mo? Talaga ha? Nagawa mo akong saktan. Parurusahan kita ngayong araw. At patitigilin kita sa pagsasalita para malaman mo ang parusa mo. Tao, pumarito kayo. May taong nanggugulo rito sa lugar ninyo sa Shengshi Group. Nasaan ang mga guwardiya? Sino iyon? Anong ingay ito? President Wang, sir? Ganyan ba ang pagtrato sa bisita rito sa Shengshi Group? Nagawa niya akong saktan. Bilisan niyo at palayasin niyo siya. Sa Shengshi Group, ipinagbabawal ang mga taong walang kinalaman dito. Mangyaring lumisan na po kayo agad. Kahit sino na lang talaga ay pilit pumapasok sa Shengshi Group, nakakadiri. Sigurado ka bang hindi mo man lang aalamin ang pagkatao ko bago mo ako palayasin? Sigurado ka na paaalisin mo ako nang hindi inaalam ang aking pagkatao? Hoy, tindero ka lang ng pansit. Anong pagkatao ang sinasabi mo? Tingnan mo, ang mga guwardiya dito ay ang mga taong kailanman ay hindi mo mapapantayan. Sa totoo lang, ang buong Haicheng ay luluhod sa paanan ng aming Shengshi Group. Kapag nandito ka na, kailangang sumunod ka gaano ka man kalakas. At higit sa lahat, isa ka lang hamak na basura. Kayo dyan, paalisin siya sa pamamagitan ng puwersa. Xu Wangchuan, noon, nirerespeto ka ng mga tao dahil ikaw ang asawa ng aking Wang Xueli at binibigyan ka nila ng mukha. Pero ngayon, para ka na lang isang langgam na kahit sino ay kayang durugin. Humingi ka na agad ng tawad kay President Wang nang sa gayon ay maipakiusap kita para hindi ka maparusahan ng matindi o mapinsala. Suwan, bumaba ka na agad. Xu Wangchuan, hindi mo man lang marunong magpanggap. Alam mo ba kung sino si Suwan? Siya ang panganay na anak ng Beicheng sa pamilya Su. Ang totoong namumuno sa likod ng pamilya Su. Sa edad na 22, dinala niya ang pamilya Su sa pandaigdigang antas, ang pangalan ng reyna ng negosyo. Kapag lumabas sa bibig mo, ay isa itong malaking panghahamak sa kaniya. Suwan, siya ang aking iniidolo. Subalit, wala ni isang larawan niya ang lumabas sa publiko kailanman. Hindi ko talaga alam kung ano ang mayroon sa maliit na Haicheng na ito na nakakuha ng kaniyang atensyon. Hump? Ayon sa mga usap-usapan, itong si Suwan ang bumili sa Shengshi Group. Maingat ang naging investigasyon niya. Sayang nga lang, dahil ang kakulangan sa kakayahan ang iyong kahinaan. Kapag naialay ko na ang kayamanan ng aming pamilyang Wang kay Presidente Su, ang ating pamilyang Wang ay magkakaroon na ng malalim na pakikipagtulungan sa Shengshi Group at malapit na ang pag-asenso ng pamilyang Wang. Samantalang ikaw, mananatili kang parang isang putik na hindi na mapapakinabangan. At ikaw, habang buhay ka na magiging isang walang silbi at basurang tao. Kung ganoon, tiyak na magiging matagumpay ang pamilyang Wang sa hinaharap at pagdating ng araw ay aasa kami sa tulong mo, President Wang. Siyempre naman, madali lang iyan. Hangal, ang Shengshi Group ay hindi makikipagtulungan sa mga basurang gaya nito na walang modo. Ano pang hinihintay niyo? Kumilos na kayo. Sugod! Parusahan niyo siya ng husto at ilabas siya rito. Tigil. Sir Manager Wang, ang taong ito po ang gumagawa ng gulo sa lugar na ito. Sir Manager Wang, ganito po iyon. Nandito po ako para ibigay kay Presidente Su ang aming kayamanan. Ito ay ang minanang yaman ng pamilyang Wang. Sana po, kapag nakita nyo na si Presidente Su, ay pakiituring nyo po ako ng mabuti sa kanya. Gumagawa kayo ng gulo rito? Naistorbo nyo si Presidente Su? Kaya nyo ba itong panagutan? Ang walang kwentang tinderong ito ng pansit ay nag-iiskandalo sa teritoryo ng Shengshi Group at mayabang pa siyang nag-utos kanina na pababain daw si Presidente Su. Ito ang market director ng Shengshi Group, si Sir Manager Wang. Bago ka magbayad sa ginawa mo, dahil nakilala mo ang ganitong kalaking tao, maituturing mo ng isang karangalan iyon. Xu Wangchuan, naabala mo na si Presidente Su, tapos ka na talaga. Sinabihan na kita pero ayaw mong makinig, na yung ikaw ang nagpahamak sa sarili mo. Wala na akong magagawa para tulungan ka. Kayo po ba si Mr. Xu Wangchuan? Inutusan po ako ni Suwan at Presidente Su para sunduin kayo. Tuloy po kayo. Kayo po ba si Mr. Xu Wangchuan? Ako si Suwan. Inutusan ako ni Presidente Su para sunduin kayo po. Halika kayo po. Manager Wang, isa lang siyang walang kwentang tindero ng noodles. Paano niya makikilala si Presidente Su? Siguradong niloloko ka lang niya. Pakiusap, maniwala kayo sa akin.
Siguradong niloloko ka lang niya. Totoo iyon, Manager Wang. Mapapatunayan ko. Nakakahiyamang ilantad ang baho ng pamilya, pero ayaw ko talagang magsinungaling sa inyo. Ang taong iyan ay ang dati kong asawa. Pagdating sa kanya, kilalang kilala ko siya. Manager Wang, wag po kayong magpaloko. Wala kang karapatang magsalita rito. Wala kang utang na loob na nilalang. Ikaw, siniisante na kita. Manager Wang, anong karapatan mong santisin ako? Anong karapatan mo? Ibinigay ko sa kumpanya ang buong puso kong serbisyo. Kuhanin niyo siya. Ilabas iyan. Manager Wang. Manager Wang. Sa Shengshi Group, na may ganitong kababa ang kalidad ng mga katuwang sa negosyo, talagang nakakalungkot ito. Ikaw. Simula ngayon, hindi na tinatanggap ng Shengshi Group ang President Wang. Huwag ka na ulit babalik dito. Manager Wang, sigurado ka bang gusto mo siyang kampihan ng ganito? Sinasabi ko sa inyo, ako ang opisyal na partner ng Shengshi Group. Dahil sa taong iyan, babastusin mo ang reputasyon ng pamilyang Wang? Sa tingin mo ba ay tama iyan? Pamilyang Wang, wala siyang kwenta. Ikaw? 80% ng kinikita ng pamilyang Wang ay galing lahat sa Shengshi Group. Kapag itinigil ang pagtutulungan natin, agarang mababankrupt ang pamilyang Wang. Manager Wang, magpasensya na po kayo sa pagkukulang ko. Parang awa nyo na. Patawarin nyo ako. Maling-mali ang mga sinabi ko. Karapat dapat akong parusahan. Nagmamakaawa ako sa inyo. Hayaan nyo na ang pamilyang Wang na magpatuloy at mabuhay po. Ang Shengshi Group ay hindi nakikipagtulungan sa mga walang kwentang tao. Simula ngayon, itigil nyo na ang lahat ng proyekto ng Shengshi Group sa pamilyang Wang, ang lahat ng transaksyong pangnegosyo. Maging ang mga kasalukuyang ginagawa o ang mga hinahanda pa lang na proyekto, itigil nyo na ang lahat. Huwag na aasa ang pamilyang Wang na makakakuha pa sila mula sa Shengshi Group ng kahit isang sentimo. Sino ka ba sa tingin mo? At nagagawa mong sabihin ng mga iyan? Kapag hindi kita, napatahimik at naparusahan ngayong araw, hindi na ako si Wang. Ikaw, naglakas loob ka talagang bastusin si Chairman Shu. Kakapalit lang ng may-ari ng Shengshi Group? Siguradong ang posisyon mo bilang manager ng marketing department ay nanganganib na rin mawala, di ba? Gumawa ka pa ng kasinungalingan na inutusan ka ni Presidente Su na sunduin siya? Hindi ka ba natatakot na maparusahan ni Presidente Su? Kapag nalaman niya ito, mas mabuting sa inyo ay mag-ingat na lang kayo. Ikaw? Presidente Su, nandito na po pala kayo. Kakasabi lang ni Wang Wei na kakilala niyo raw ang basurang si Xu Wangchuan. Chairman Su? Pasensya na po, Ginoong Shu. Ako po ang sekretarya ni Presidente Su. Sadya po kitang pinapapunta sa taas. Hindi. Kayong mga tao mula sa Shengshi Group, nasisiraan na ba kayo ng bait? Ituturing niyo ang isang walang kwentang tao bilang isang mahalagang panauhin? Ikaw! Hayaan mo na. Huwag na tayong makipagtalo sa mga hangal na ito. Alis na tayo. President Wang, ngayon anong gagawin natin? Isa lang siyang basura. Sa tingin niya ba ay may magagawa siya? Hindi ko lang alam kung anong paraan ang ginamit niya. Para sumipsip lang kay Wang Wei? Pupunta tayo ngayon para makipagkita kay Suwan. At ang heirloom ng pamilyang Wang, ay ibibigay natin sa kanya. Kapag nakuha na natin ang pabor niya, si Wang Wei sa harap ko, ay wala lang. Tama ka. Kakalipat lang ng pamunuan ng Shengshi Group, tiyak na ang kanilang internal na sistema ay makakaranas ng malaking pagbabago. Si Wang Wei na marketing manager na iyan, tiyak na siya ang unang matatapos. Pagkatapos kong makipagkita kay Suwan, pababagsakin ko ang basurang iyon. Chairman, simula sa araw na ito, ako na ang iyong personal na sekretarya. Kung mayroon po kayong kailangan, maaari po kayong direktang mag-utos sa akin. Dahil sa utos ng iyong tiyuhin, maaari ko lang iunsad sa board meeting ang iyong tunay na pagkatao. Sabi niya, sa ganitong paraan ay makikita mo ang tunay na kulay ng mga nasa paligid mo. Kaya sa araw na ito, pagpasensyahan mo muna ang sitwasyon. Tuloy. Presidente Su, ang Wang Rongtai ng Wang Group at ang Wang Shueli ng Yuan Feng Group ay humihiling na makita kayo. Kaming mga nasa Shengshi Group ay hindi makikipagtulungan sa mga walang klaseng basurang kumpanya. Ang utos ni Chairman Shu ay siya ring utos ko. Sige na. Labas ka po. Labas! Labas na kayo! Tumayo ka. Isa ka lang namang hamak na guwardiya at ang lakas pa ng loob mong pagsabihan ako? Sinasabi ko sa inyo, ako ang opisyal na partner ng Shengshi Group.
ang tanging partner nila at nandito ako para sa Presidente Su para magdala ng kayamanan. Ikaw, Sa harap ng Shengshi Group, sino ka sa tingin mo? Sinabi ng aming chairman na ang Shengshi Group ay hinding-hindi makikipag-ugnayan sa basurang walang modo. Ano si President Wang? Iyan ang sabi niya? Bakit eksaktong-eksakto ang sinabi niya sa mga sinabi ni Xu Wangchuan kanina? ano naman ngayon? Isa lang siyang ganap na talunan. Xu Wangchuan. Dahil ba sa'yo ito? Dahil sa malas mong bibig, pinahamak mo ako. Mag-ipon ka na lang ng lakas at pag-isipan mo kung anong gagawin mo kapag nabangkarote na ang pamilyang Wang. Wala ka nang magagawa. Labas! Labas na kayo! Bitawan niyo ako. Labas, umalis na kayo. President Wang, anong gagawin natin ngayon? Bakit ako ang tinatanong mo? Walang hiya, maghihintay tayo rito? At hindi na magtatagal, ang basurang si Xu Wangchuan ay palalayasin din sa labas. Mag-iingat po kayo sa paglalakad. Paano naman ang Xu Wangchuan magkakaroon ng pera para makabili ng ganoong klaseng mamahaling sasakyan? Maaari kayang, totoong may koneksyon siya sa Suwan? Kung totoo nga ito, ay hindi pa naman kami opisyal na hiwalay. Paano naman mangyayari iyon? Huwag mong kalilimutan na matagal na kayong mag-asawa at kung talagang kilala niya ang malaking tao ng Suwan, dapat noon mo pa nalaman, di ba? Tama ka. Isa lang siyang ganap na talunan. Pero saan naman nanggaling ang pera niya? Baka ninakaw niya ang pera mo? Para sa pagiging pinakamayamang tao, ano ang unang dapat gawin? Siyempre ang lumipat ng bahay. Pagkatapos ng diborsyo, wala na akong matitirhan. Ay ma, hindi ba si brother-in-law yon? Anong brother-in-law? Ang ate mo at ang walang kwentang yan ay hiwalay na. Wala pa bang kasulatan? Ang kotseng ito, siguradong nasa 10 milyong dolyar ang halaga nito. Ano? Tara, sumama ka sa akin sa loob at tingnan natin. Mr. Xu, pumirma lang po kayo rito at ang bahay na ito ay sa inyo na. Salamat sa inyo. Mr. Xu, ito na po ang titulo ng inyong ari-arian. Aba, ikaw. Ikaw na basurang iniwan ng anak ko? Ibigay mo sa akin ang pera. Anong pera? Oy, Xu, bakit ka nagkukunwari? Saan ka kumuha ng pera para pambili ng kotse at bahay? Siguradong ninakaw mo lang yan sa ate ko. Saan ka kumuha ng pera pambili ng kotse at bahay? Siguradong ninakaw mo yan sa kapatid ko. Tama. Simula nang ikaw at ang anak ko ay nag-divorce, naglakas loob ka pa rin gastusin ang pera ng anak ko. Kahit kailan ay hindi ako gumamit ng kahit isang kusing kay Wang Xueli. Kung hindi kayo naniniwala, maaari niyo siyang tawagan at tanungin. Ma, dahil itong lalaking ito na umaasa lang sa babae ay masyadong makapal ang mukha, tayo na mismo ang maghalungkat. Wala kang modo. Kung ayaw kang turuan ng nanay mo, ako mismo ang magtuturo sa iyo. Naglakas loob kang saktan ako? Bayaw mo pa rin ako. Noon, dahil isinaalang-alang ko na ikaw ang kapatid ni Wang Xueli, lahat ng mga pagkakamaling ginawa mo, ako ang sumalo para sa iyo. Ang mga utang mo sa sugal, ako ang tumulong na magbayad noon. At sa buong panahon na iyon, puro pang lalait lang ang ginawa mo sa akin, ngayong hiwalay na kami ng kapatid mo. Sino ka sa akala mo? Walang hiya ka. Dati ko pa alam na hindi ka mabuting tao. Ngayon ay nagagawa mo pang apihin ang bayaw mo at ang sarili mong biyanan. Ibalik mo sa akin ang titulo ng lupa. Ayoko. Sa amin ito ang titulo ng pamilya namin. Tama, pati na ang kotse sa labas. Sa pamilya rin namin iyan. Tama. Nasa kamay ko ang titulo, kaya akin ito. Bakit? Sa tingin mo ba maaagaw mo ito mula sa akin? Nasa akin ang titulo ng bahay, kaya sa akin ang bahay na ito. Sa tingin mo ba ay magagawa mong agawin ito? Nag-text na ako kay ate, parating na siya rito. Kapag dumating na si ate, humanda ka sa akin. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon, ibalik mo sa akin ang titulo ng bahay. Ate, Xu Wangchuan, ninakawan mo ako para makabili ka ng bahay at sasakyan. Ano? Ngayon ba ay balak mo pang saktan ang nanay at kapatid ko? Wang Xueli, nagtataka talaga ako. Kailan ko ba ninakaw ang pera mo? Anong basehan mo para sabihing ninakawan kita? Katitingin ko lang sa bangko at ang lahat ng pera ko ay biglang naglaho. Kung hindi ikaw, sino pa ang kukuha noon?
Shu Wangchuan, makinig ka sa akin. Divorced na tayo. Ang pagnanakaw mo sa akin ngayon ay isang krimen. Naiintindihan mo? Tinawagan ko na ang pulis. Kung ngayon mo ibabalik ang pera at hihingi ng tawad kay mama at sa kapatid ko, patatawarin pa kita. Ate, siya nga ang nagnakaw ng pera mo. Dapat siyang lumuhod sa harap ko at humingi ng tawad. Tama, wala kang silbi. Lumuhod ka. Nakakatawa naman ito. Nawala ang pera nyo. At anong kinalaman ko doon? Wang Xueli, ilang taon tayong nagsama bilang mag-asawa, ni isang duling, wala akong ginalaw sa pera mo. Kaya mo bang sabihin iyan ng may malinis na konsensya? Ano naman ngayon? Ang hindi paggastos ng pera ko ay nararapat lang, di ba? Wang Xueli, nandidiri na talaga ako sa iyo. Kayong buong pamilya, nandidiri ako sa inyo. Mga basura kayo. Walang hiya ka? At may gana ka pang sumigaw sa amin? Lumuhod ka ngayon din? Lumuhod ka. Sir, Mr. Policeman, siya ang taong tinutukoy ko. Ninakawan niya ng pera ang ate ko, kaya dakpin niyo na siya agad. Dapat sa mga gaya niya ay tapusin na at maturuan ng leksyon. Iimbestigahan namin ang katotohanan. Kailangan niyo lang makipagtulungan sa amin. Sa tingin nyo ba? Karapat-dapat kayong paluhurin si Chairman Shu? Napakaganda naman ng babaeng ito. Sino kaya siya? Grabe, mayroon pala na mas maganda pa sa ate ko. Siya si Miss Wang, ang CEO ng Yuan Feng Group na si Wang Xueli, ang dating asawa ni Chairman Shu. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig mo bang sabihin, si Chairman Shu ang nagnakaw ng pera mo? Tama. Ang perang ginamit niya pambili ng bahay at kotse ay lahat ninakaw lang mula sa akin. Sigurado ako. Base sa investigasyon ko, ang yaman mo lang ay mga 20 milyong dolyar lang. Tama. Ang anak ko ay CEO ng Yuan Feng Group. Ang halaga niya ay higit 10 milyong dolyar. Paanong maikukumpara sa kanya ang taong iyan? 20 milyong dolyar, kahit 10 buhay pa ang itagal ng talunang iyan, ay hindi niya iyan kikitain. Kung ganoon, malinaw na ang lahat ngayon. Ang tungkol sa nawawalang pera ni Miss Wang ay walang kinalaman kay Chairman Shu. Ang pagkawala ng pera ni Miss Wang ay walang kinalaman kay Chairman Shu. Miss, kahit hindi ko alam kung ano ang pinagmulan mo, pero ang pananalita mo ay dapat base sa ebidensya. Hindi yung basta-basta lang nagsasalita ng kung ano-ano, ay mababaluktot mo na ang katotohanan. Naiintindihan mo ba? Simple lang ito. Ang kotseng ipinarada ni Chairman Shu sa may pintuan ay nagkakahalaga ng 15 milyong dolyar. Kaya mo bang bumili niyan? Anong sabi mo? 15 milyong dolyar? Si Mr. Shu, ang binibili niya kanina, ay ang mansyon sa ating Tianfu No. 1. Siguradong narinig niyo na ang mga bali-balita tungkol dito, di ba? Ito ang pinakamagarang mansyon sa buong Haicheng na nagkakahalaga ng 500 milyong dolyar. 500 milyong dolyar? Ngayon ko lang talaga narinig to, na ang taong bibili ng mansyong nagkakahalaga ng 500 milyon ay magnanakaw lang ng barya-baryang 20 milyong dolyar? Miss Wang, hindi sa minamaliit kita, pero ang lahat ng yaman mo ay hindi man lang aabot sa barya na ginagastos ni Chairman Shu. Sa mga katotohanan at ebidensyang ito, kontento ka na ba? Hindi maaari. Hindi maaari. Bago siya nakipag-divorce sa akin, isa lang siyang hamak na nagtitinda ng pritong noodles. Paano siya nagkaroon ng ganoon kalaking pera? Siguradong mga aktor lang ang kinuha niyo. Tama ako, di ba? Sigurado yan. Ang mga bagay na iyan ay wala na pong kinalaman sa inyo. Paalala lang para sa iyo. Ang kapatid mo ay nagkaroon ng utang sa sugal na 20 milyong dolyar noong nakaraang linggo. At kababayad lang niya nito kahapon. Kung saan man napunta ang pera mo, dapat mo siyang tanungin. Kung nasaan man ang pera mo, dapat mong itanong sa kaniya. Xiao Kun, ikaw ba ang nagnakaw ng pera ko? Ate, hindi po ako iyon. Ginoong pulis, nais ko pong ireklamo sina Bebe, Wang Shufen at G, Wang Xiaokun, sa kasong pangingikil kay Chairman Shu na nagkakahalaga ng 20 milyong dolyar. Heto po ang lahat ng ebidensya. Hindi po kami tatanggap ng areglo, tuloy po ang demanda. Ate, alam ko na pong nagkamali ako. Dahil po sa akin, dahil sa pagkalulong ko sa pagsusugal, baon na po ako sa utang. Kapag hindi ko po iyon nabayaran, tatapusin nila ang buhay ko. Ate, iligtas niyo po ako. Ayoko pong makulong. Anak, wala po akong nalalaman sa nangyayari. Nanay mo ako. Hindi mo ako pwedeng pabayaan. Mr. Shu, heto po ang mga gamit niyo. Salamat po, Ginoong Pulis. Sumama po kayo sa amin. Ginoong pulis. Ginoong pulis. Ate, Ginoong pulis. iligtas mo ako. Xiao Kun. Ginoong pulis. Iligtas mo ako, ate. Xiao Kun. Anak. Shu Wangchuan. Sinadya mo itong gawin para makaganti. Hindi ba? Dahil lang ba sa pakikipagdiyo ko sa iyo,
ay gusto mo nang ipakulong ang nanay ko pati na ang kapatid ko. Hindi ba uusigin ng konsensya mo? Ha? Ang konsensya mo, hindi ba nasasaktan? Ah, Sila ang naghanap ng gulo. Anong kinalaman ko doon? Kung hindi lang nila ako ginulo, bakit sila mapupunta sa kulungan? Kasalanan nila ang nangyari sa kanila. Shuang Chuan, manahimik ka nga. Hindi ko hahayaan na ganyan ang sabihin mo sa nanay at kapatid ko. Sige, magaling. Sinasabi ko na nga ba kung bakit napakadali mong pumayag na makipagdiborsyo sa akin. Iyon pala ay dahil dumidikit ka na sa babaeng ito. Binibine. Babalaan lang kita. Huwag na huwag kang magpapaloko sa kanya. Umaasa lang siya sa iba. Wala siyang kahit anong silbi. Noong nagsasama pa kami, puro paglalaba at pagluluto lang ang alam niya. Isa siyang walang kwentang tao. Tungkol sa amin, hindi mo na kailangang makialam pa. Ang nanay at kapatid mo, naghihintay na iligtas mo sila. Shuang Chuan. Kapit-pirma pa lang natin ng diborsyo. Sumasama ka na agad sa babaeng ito. Wala ka bang respeto sa akin? May konsensya ka ba? Masamang lalaki. Wang Xueli, gusto ko ring itanong sa iyo. Hindi pa tayo opisyal na hiwalay noon, pero nakikipagkita ka na kay Wang Rongtai? Nang patago, may konsensya ka ba? Naisip mo ba ang nararamdaman ko? Ginawa ko iyon para sa trabaho ko. Hindi ako katulad mo. Chairman Shu, sana ay huwag ninyo akong sisihin na nagdesisyon ako ng mag-isa. Hindi mangyayari iyon. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Narito po ako para kumonsulta sa inyo. Halika na, umalis na tayo. Chairman, naghahanda ang Shengxi Group ng isang 3 bilyong dolyar na Happy Valley na proyekto at kailangan kayo ang magdesisyon kung saan ito itatayo. Dito na lang sa area na ito. Sige po, aayusin ko na agad ang mga papeles para sa konstruksyon. Sandali lang. Ang Haicheng at ang mga kumpanyang may kinalaman sa arkitektura ay lahat nagkakandara pa sa proyektong ito. Maraming tao ang naghihintay sa baba. Gusto niyo bang tingnan? Huwag na. Tungkol sa bagay na iyan, ibibigay ko na sa iyo ang buong pamamahala. Opo. Sa pagpupulong po sa Makalawa, una ay i-anunsyo namin ang tunay ninyong pagkatao at pangalawa ay tutukuyin na natin kung sino ang magiging kasosyo para sa Happy Valley na proyekto. Sige, sang-ayon ako. Xiaofang, sa tingin mo ba ay magtatagumpay ako sa pagkakataong ito? Itong Shengxi Group kakapalit pa lang ng bagong may-ari, ngunit agad na silang naglabas ng 3 bilyong dolyar na malaking proyekto. Kung sa pagkakataong ito ay makakapartner natin sila sa isang tagumpay na pakikipagtulungan, kahit nakatiting na parte lang nito ang makuha natin, tiyak nakikita pa rin tayo ng malaki. President Wang, ang ating kakayahan sa Yuan Feng Group po ay tiyak na makikita ng Shengxi Group. Kung tayo sa pagkakataong ito ay magtatagumpay na makipagtulungan sa kanila, siguradong ang ating Yuan Feng Group ay aangat na sa tuktok. Zhu Wangchuan? Talagang hindi ka na makakaalis sa akin. Sinundan mo ba ako hanggang dito sa Shengxi Group? Zhu Wangchuan, divorce na kayo ni President Wang. Alam kong hindi ka makamove on. Dahil sa ngayon, si President Wang po ay isa ng multimilyonaryong presidente ng kumpanya. Habang ikaw naman, isang hamak na tindero lang ng sinangag. Iyan ang katotohanan. Kaya pinapayuhan kita na harapin mo na lang ang iyong realidad. Ako. Alam ko ang gusto mong sabihin. Nagpunta ka lang dito para pilitin akong magpakasal ulit sa iyo, hindi ba? Sinasabi ko sa iyo, hinding-hindi iyon mangyayari. Ang gusto ko lang namang sabihin, hindi ako nakabuntot sa iyo. Nag-aakala ka lang masyado? Masyado kang nakakatawa? Hindi mo pa rin aaminin, ganoon ba? Mula noong nag-divorce tayo, lagi mo na lang akong binibigyan ng problema. Una, humanap ka ng babae na makakasama mong umarte. Pagkatapos, ay ipinakulong mo pa ang nanay at ang kapatid kong lalaki. Ginagawa mo ang lahat ng ito para lang pilitin akong makipagbalikan sa iyo, di ba? Sinasabi ko sa iyo, hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Ang President Wang naman natin ay malapit nang makipagtulungan sa Shengxi Group. Pagdating ng oras na iyon, ang buong Haicheng ay tingitingala ang kanyang kakayahan. Sa husay niya, itinalaga siyang maging pinakamataas sa lahat at nirerespeto ng lahat. Samantalang ikaw, isang napaka-ordinaryo lang na karaniwang tao. Hinding-hindi ka bagay sa kanya at magiging pabigat ka lang sa kanya. Kayo rin ba? Ay nandito para makipag-usap tungkol sa Happy Valley Partnership. Grabe talaga ang mga balak mo. Napakalalim ng investigasyon mo. Bakit? Gusto mo bang sirain ang plano namin? Sinasabi ko sa iyo, Shu Wangchuan, okay lang na wala kang kakayahan, pero huwag kang maging masama.
Ngayon, kunin mo na lahat ng natitira mong gamit at umalis ka na. Kung hindi ay itatapon ko ang lahat ng iyan. Hayaan mo na nga. Bumalik na lang tayo para maghintay ng balita. Nasisira ang gana ko kapag nakikita ko siya. Wang Xueli, sa pulong ng mga opisyal, malalaman mo rin ang totoo. Huwag kang magsisisi pagdating ng oras. Sekretarya Su, bakit? Chairman Shu, kakatawag lang ng boss ng Yuan Feng Group na si Wang Xueli. Humihiling siya ng 50 milyong dolyar na halaga ng pakikipagtulungan. Hindi ko alam kung papayag po ba tayo? Pumayag ka na. Isipin mo na lang na pampalubag loob na yon para sa kanya at sa anak niya. Sige po, naiintindihan ko. Ipapahayag ko po ang tungkol sa bagay na ito sa board meeting. Nga pala, may isa pa. Pakisabi sa presinto na palayain na ang nanay niya at ang kanyang kapatid. Huwag niyo na silang pahirapan pa. Tutal, ayoko na kailanman na madamay o makaugnayan pa sila. Kamalasan lang sila. Sige po, Chairman Shu. Napansin ko na ang divorce certificate niyo ni Jing Wang Xueli. Napansin ko na ang divorce certificate niyo ni Jing Wang Xueli ay hindi pa lubos na napoproseso. Kailangan niyo po ba ng tulong? Huwag na. Ako na ang bahala rito. Shu Wang Chuan, huwag mong sabihing may nararamdaman ka pa rin sa kanya? Sa pagkakataong ito, tila kailangan ko ng tulungan ka ng tuluyan. Shu Wang Chuan, bakit nandito ka? Hindi ba sinabi mo ngayong araw ay kunin ko na ang mga gamit ko at umalis? Sinabi na sa akin ng lahat ni President Wang. Dahil sa iyo kaya nagalit ang Shengxi Group, kaya noong huli ay ganoon na lamang tayong pinalayas ng mga tao. Alam mo ba iyon? Dahil sa iyo, ang pakikipagtulungan ko sa kanila ay mapapawalang bisa na. Nagsasama na tayo ng napakahabang panahon, talaga bang mas pinaniniwalaan mo ang sinasabi ng Wang Rongtai na iyon? Bakit hindi ko paniniwalaan si President Wang na siyang nakakatulong sa akin? Sa tingin mo ba mas maniniwala ako sa isang talunang tulad mo? Alam mo ba, na dahil idinamay mo ako sa gulo mo, napilitan akong magmakaawa kay President Wang. Alam mo ba kung gaano kalaki ang naging kawalan nito para sa akin? Ako na ang chairman ng Shengxi Group ngayon. Narito ako. Hindi mo na kailangang magmakaawa kanino man. Hindi ba't matagal mo nang gustong sumali sa board meeting ng Shengxi Group? Matutulungan kita. Ito ang paanyaya para sa board meeting ng Shengxi Group. Pwede kayong sumama ng ating anak. Chairman ng Shengxi Group? Bakit hindi mo na lang sabihing ikaw ang hari ng langit? Ganito na ang sitwasyon, pero nakukuha mo pa rin akong linlangin? Shu Wang Chuan, alam mo ba kung ano ang sinasabi nila sa labas tungkol sa akin? Sinasabi nila na ako si Wang Xueli na nagpakasal sa isang walang kwentang tao. Mula nang ikinasal ako sa iyo, sinira mo na ang buong buhay ko. Ngayong gusto na kitang idiborsyo. Balak mo pa ba akong patuloy na idamay sa mga kamalasan mo, hindi ba? Shu Wang Chuan, ikaw talaga ang nagsisilbing dungis sa buhay ko. Anong karapatan mong kunin ang litrato ko? Anong karapatan mo? Hinding-hindi ka magiging karapat-dapat. Ang papeles natin para sa diborsyo ay hindi pa natin nakukuha. Anong ibig mong sabihin? Gagamitin mo ba ang paraang ito para hindi ako makipaghiwalay sa iyo? Magdiborsyo na tayo! Gusto mo akong makipaghiwalay? Nilagdaan ko na ang kasunduan sa diborsyo? Hindi ba't dati mo pa gustong sumali sa Shengxi Group na Board of Directors? Ibibigay ko na ang gusto mo. Maaari kayong sumama, pati ang anak mo. Hindi naman gumaling ang mga kakayahan mo, pero sa husay mo, sa pagsisinungaling, lalo kang gumagaling. Alam ko na kahit anong sabihin ko ngayon, ay hindi ka na maniniwala sa akin.
Plano ko sana na sa darating na board meeting ay ipagtapat sa iyo ang lahat. Pero mukhang wala nang pagkakataon para doon. Dahil gustong-gusto mo na makipaghiwalay sa akin, pagbibigyan na kita. Sasama ako sa iyo sa munisipyo para asikasuhin ang mga papeles. Sige. Ikaw ang nagsabi niyan. Heto na! Hubby, ang laki naman ng cake na ito. Heto, May kasama pang sombrero. napakaganda mo. Finger heart. Halika, kainin na natin ang cake. Sige. Parang pusa ang mukha mo. Ang hubby ko parang pusa. Hahaha. Ay, Naku, naging parang pusa na rin ang mukha ko. Hubby, tingin mo ba ay mananatili tayong ganito kasaya habang buhay? siyempre naman. Chuwang Chuan. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga tao sa labas tungkol sa akin? Sinasabi nila na si Wang Xueli ay nagpakasal lang sa isang talunan. Mula nang magpakasal ako sa'yo, sinira mo na ang buong buhay ko. Gusto ko nang makipaghiwalay ngayon, pero gusto mo pa rin akong idamay sa mga problema mo, hindi ba? Chuwang Chuan, isa ka talagang malaking kapintasan sa buhay ko. Ano ang karapatan mong kunin ang litrato ko? Ano? Hindi ka karapat-dapat. Wang Xueli? 30 taon na? At ang pagmamahalan nating dalawa ay naging isang malaking biro lang pala. Chuwang Chuan. Simula sa araw na ito, hindi na tayo mag-asawa. Sa mga susunod na araw, ayoko na ring makita ka, at lalong hindi ko gustong si Xu Chenyu ay magkaroon ng tulad mong ama na isang talamak na sinungaling. Sana, mula sa mundo ko ay tuluyan ka nang mawala. Lumayo ka sa akin at sa anak ko. Xueli, nandito na ako para sunduin ka. Halika na, tara na. Aba, hindi ba ito yung dakilang talunan? Sa wakas ay natauhan ka rin at pumayag ka ng makipaghiwalay. Makalipas ang ilang sandali ay pakakasalan na ako ni Xueli habang ang mga katulad mong talunan ay wala man lang karapatan na dumalo sa aming kasal. Ang nalalabing bahagi ng buhay mo, siguradong tatanda kang mag-isa. Sa tingin ko ay magiging binata na lang siya habang buhay. Magandang araw po, Chairman Xu. Chairman Xu, Xu Wangchuan, ano ang ibig sabihin nito? Anong klaseng palabas ito? Chairman Xu, ang lahat ng ito ay masusi kong pinili para maging kandidato mo para sa mapapangasawa. Sa pagkakataong ito, dapat ay maging mapanuri ka na para hindi mo na uli mapagkamalang ginto ang tanso. Chuwang Chuan, anong ibig mong sabihin? Ang mga babaeng ito, anong kinalaman nila sa iyo? Sinasadya mo ba akong inisin? Miss Wang, kung gusto mong pumunta at makihati sa selebrasyon, tiyak na malugod kang tatanggapin ng aming Chairman Xu. Hindi tulad ng ibang tao dyan na wala namang pinag-aralan. At sobrang kuripot. Ako ang chairman ng Wang Group. May lakas ka ng loob na hiyain ako? Walang hiya ka? Gusto mo na bang matapos? Ikaw, naglakas loob ka, talagang saktan ako. Ang Wang Group? Ano ba iyan sa paningin ko? Walang hiya ka. Tapos na ito. Aalis na tayo. Sabi ko na sa'yo, bagay ba kayo sa isa't isa? Ambisyoso ka. Buisit, nakakagalit talaga. Sino ba talaga ang babaeng iyon? Kapag nalaman ko kung sino siya, sisiguraduhin kong magsisisi siya habang buhay. At itong si Xu Wangchuan, akala ba niya dahil kumuha siya ng mga aktor, ay kaya na niya akong tapatan? Hump. Naadik na yata siya sa pag-arte? Chairman Xu pa raw? Nakakatawa naman. President Wang, sabihin mo nga, ang imbitasyon ba ng Shengxi Group ay pwedeng pekein? Bakit mo itinatanong iyan? Ang imbitasyon ng Shengxi Group ay may espesyal na selyong pula, kaya hindi ito kayang pekein. At wala ring karaniwang tao ang maglalakas loob na mapeke ito. Dahil kapag nalaman nila,
Panghabambuhay kang ibaba ng Shengshi Group at hindi ka na makakaahon pa kailanman. Wala nang mangyayari sa buhay mo. Para na ring natapos ang mundo mo. Pero, iyong kotseng sumundo kay Shu Wangchuan kanina, ang plaka niyon, parang sa Shengshi Group talaga. Shu Wangchuan. Alam ko na. Niloloko mo nga lang ako. Anong Shengshi Group chairman? Isa kang manloloko. Shueli, huwag kang magmadali. Para sa bukas na si Hai, yung imbitasyon mula sa chairman, nakakuha na ako ng 2 kopya. Bukas ay isasama kita doon. Tama nga. Ang pakasalan si President Wang ang pinakatamang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Sige po. Chairman, ang board meeting na inihanda para sa inyo ay magsisimula na. Tayo na po sa loob. Sige. Magandang araw, pakita lang po ng inyong mga imbitasyon. Tuloy po kayo. Magandang araw, pakita lang po ng inyong mga imbitasyon. Shu Wangchuan, kayong dalawa, may mukha pa kayong iharap sa akin? Naghahanap kayo ng gulo. Sira ang ulo. Kailangan pang masampal bago tumino. Ikaw, sinampal mo na naman ako. Sa sinumang walang respeto kay Ginoong Shu, sampalin. Walang hiyang babae. Ngayong araw, ipakikita ko sa inyo ang kinakalabasan ng paglaban sa akin. Shu Wangchuan, naghahanap ka ng gulo. Bitawan niyo ako. Magsisimula na ang board meeting, bawal ang maingay, kundi ay tatanggalan kayo ng karapatang pumasok. Hayaan mo na sila. President Wang. Shu Wangchuan, anong ginagawa mo rito? Hindi ka pa ba talaga susuko? At sa okasyong gaya nito, kung wala kang imbitasyon, hindi ka makakapasok. Ngayong araw, ay ang board meeting na para sa Shengshi Group para i-welcome ang bagong tinalagang chairman. Kayong dalawang walang kwenta, isang mahirap na nagtitinda ng pansit, at isang hindi kilalang babae. Siguradong sila, kahit ang hitsura man lang ng isang imbitasyon, ay hindi pa nila nakikita. Namang hindi mo alam kung ano ang hitsura ng imbitasyong iyan. Siya nga pala. Shu Wangchuan, wag mong sabihin gagamit ka ng 2 peking imbitasyon para lokohin ang mga tao? Sa tingin mo ba, ang mga taga Shengshi Group ay papapasukin ka? Ito ay personal na nilagdaan ng chairman na special grade invitation. Ano? Nilagdaan ng chairman na special grade invitation? Opo, at ang mga personal na nilagdaang imbitasyon ay may 2 kopya lamang. Sige po, pumasok na po kayo. Paano ka nagkaroon ng special grade invitation? At ibinigay mo pa sa 2 walang kwentang ito. Alam mo ba kung ano ang kahalagahan ng special grade invitation? Basta, makuha ito, ang pakikipagtulungan natin sa Shengshi Group ay magiging napakadali na lang. Pero, ibinigay ito sa akin ni Shu Wangchuan. Ibinigay ito sa iyo ni Shu Wangchuan? Paano nangyari iyon? Kung mayroon man siyang ganitong imbitasyon, bakit naman niya ibibigay sa iyo? Shu Wangchuan, sino ka ba talaga? Bakit parang hindi na kita kilala ngayon? Ano pa ba ang itinatago mo sa akin? Ako si Shu Wangchuan, noon pa man. Ang Board of Directors meeting na ito ay isinasagawa ng Shengshi Group. Ang Shengshi Group ay kakabago lang ng may-ari kamakailan. At sigurado akong kuryoso ang lahat kung sino ang bagong may-ari ng Shengshi Group. Napakagaling. Sa pagkakataong ito, makikita ko na sa wakas si Suwan, idol ko siya noon pa man, isa siyang pambihirang babae. Iniisip ko lang kung anong klaseng lalaki kaya ang nararapat na maging asawa niya. Ang pagpunta rito ni Suwan galing sa Beicheng ay nangangahulugang nandito siya sa Haicheng at siguradong mayroon siyang napupusuan basta't masundan natin ang bawat galaw niya. Ang pagkuha ng pera ay magiging napakadali lang. Simula noong 22 taong gulang pa lamang si Suwan, nang hawakan niya ang Su Group,
lahat ng kaniyang naging mga investment, ay kailanman ay hindi nabigo. Talagang nagtataka ako. Sa tingin mo, ano ang meron sa maliit na Haicheng na nag-udyok sa kaniya para pumunta rito? Kahit ano paman, bago dumating ang tatay ko, pinagbilinan niya ako na kailangan kong makipagkasundo sa kaniya ng maigi. Kung ang pamilyang Wang ba ay mailalathala, ay nakasalalay sa kaniya. Xu Wangchuan, kahit na matagal na tayong hiwalay, gusto ko pa ring magbabala sa iyo. Ang mga dadalo sa board meeting ngayon ay ang mga malalaking tao sa Haicheng Business World, pati na rin si Suwan na galing sa Beicheng. Mas mabuting huwag kang gumawa ng kahit anong gulo sa likod ko. Kung hindi, madadamay pa ako sa mga ginagawa mo. Naiintindihan mo ba? Hindi ba't siya ang sa President Wang na lampang dating asawa? Mukhang may nararamdaman pa si President Wang sa dating asawa at hindi pa siya nakaka-move on. Siniyaya pa siya ng Shengxi Group dito. Tigilan mo na. Siguradong naawa lang sa kaniya ang President Wang. Kaya isinama siya para makakita naman ng labas. Ang talunang ito, malamang ay nanghina ang mga tuhod dahil sa takot sa pangalan ng Direktor Su. Ikaw na masamang babae ka? Ano ang tinatawa-tawa mo riyan? Tinatawagan po natin si Beb. Suwan sa entablado. Ikaw? Ikaw ba si Suwan? Eksakto. Ikaw ang chairman ng Shengxi Group? Paumanhin, kung nabigo ko kayo, ang chairman ng Shengxi Group ay ibang tao. At ako ay sekretarya lamang niya. Ang mapapayag ang reyna ng negosyo na si Suwan na maging sekretarya niya. Sino ba talaga? Ang makapangyarihang chairman na iyon? May pagkukulang sa asal ang mga inapo ng Wang clan, kaya dapat lang silang parusahan. Anong kalokohan ang ginawa mo sa labas? Ngayon, ang Shengxi Group ay gagawin ang lahat para pabagsakin ang pamilyang Wang natin. Sino ba talaga ang kinalaban mo sa labas? Tay, ito. Wala akong kinalaman dito. Si Suwan ang... Ano? Pati si Suwan ay nagawa mong kalabanin? Ngayon, kapag hindi ka humingi ng tawad sa kanya, maghanda ka na sa pagkalugi ng pamilyang Wang. Tapos na? Ubos na ang lahat sa akin. Tapos na. Wang Xueli, nagsisisi ka na ba ngayon? Xu Wangchuan. Bakit naman ako magsisisi? Hindi mo kailangang lumapit at magpalakas kay Suwan para lang makaganti sa akin. Sa ginagawa mong yan, lalo mo lang pinararamdam na wala kang kwenta sa paningin ko. Oo, alam ko na noong nakipaghiwalay ako sa'yo, nagalit ka sa akin. Pero hindi ko iniisip na may mali sa ginawa ko. Ang ibig mo bang sabihin, ang pangangaliwa mo ay kasalanan ko pa rin? Ganoon ba, Wang Xueli? Tama na. Ano pang silbi ng mga sinasabi mo? Kung talagang nirerespeto mo ako, hindi ka dapat magdadala ng ibang babae sa harap ko para magmayabang. Hindi mo sana ginagawa ang ganitong mga bagay sa akin. Respeto sa iyo? Paano naman si Wang Rongtai? Hindi pa nga tayo annulled, pero kayong dalawa ay nagsasama na. Nirerespeto mo ba ako? Xu Wangchuan. Basta, para ito sa ikabubuti mo. Ang babaeng gaya ni Suwan ay hindi mo kayang pakisamahan. Ang pagitan ninyong dalawa ay parang langit at lupa. Para sa kanya, palaro-laro ka lang. Sineseryoso mo naman talaga siya. Wang Xueli, pwede bang ayusin mo ang ugali mo? Bakit parang napakataas mo para hamakin ako? Simula nang ikasal tayo, nagbago ka na. Masyado kang subsob sa trabaho at masyado kang mapagmataas. Patapos ang kasal, parang hindi na kita kilala. Xu Wangchuan, kailangan mo ba talagang sabihin yan sa harap ng maraming tao? Gusto ko lang itanong sa'yo kung bakit napakamataas mo at ang liit ng tingin mo sa akin? Ano ang karapatan mong para respetuhin kita? Tingnan mo ang lahat ng tao rito. Sino ba rito ang hindi mas may kakayahan kaysa sa iyo? Ako ang CEO ng Yuan Feng Group. Si Suwan naman, kahit napakabata pa, ay isa ng reyna sa mundo ng negosyo. At lalong huwag nang banggitin ang tulad ng chairman ng Shengxi Group na itinuturing na isang maalamat na tao. Ang agwat nyo, iyon ay parang langit at lupa. Ikaw at ang lahat ng narito ay hinding-hindi magkapantay ng antas. Naiintindihan mo ba? Ngayon, ipinahahayag ko ang chairman ng Shengxi Group ay si Ginoong Xu Wangchuan. Si Xu Wangchuan?
Siya ang chairman? Miss Wang, sinabi ko na sa iyo na para sa kanya, masyado kang ambisyosa. Kayong lahat, naloko lang kayo ng taong ito. Siya ay isang impostor. Wang Wei. Ilang siya. Manager Wang, anong sabi mo? Lahat kayo? Ako si Shengshi Group, ang marketing manager na si Wang Wei. Matagal na akong nagmamanman sa tabi nila. At sa wakas, ay nakakuha na ako ng ebidensya. Sinasabi ko na, si Shu Wangchuan ay nagpapanggap bilang ang chairman ng Shengshi Group. Dalahin sila. Opo. Ikaw, chairman? Sa tingin mo ay nararapat ka? Che, Shu Wangchuan, pinapayuhan kita na amining mo na agad ang iyong mga kasalanan. Ayaw kong si Shu Chenyu sa hinaharap ay makilala bilang anak ng isang mandaraya. Kahit na hiwalay na tayo, umaasa pa rin ako na magiging responsable ka upang maging isang mabuting halimbawa sa anak natin. Shengshi Group, narito ang singsing ng chairman. Tingnan natin kung sinong mga has na lumaban. Shengshi Group, narito ang singsing ng tagapangulo. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang gumawa ng gulo. Iyan ang singsing na para lang sa tagapangulo ng Shengshi Group. Lumitaw na ang singsing. Mukhang ang pagkatao ng tagapangulong ito ay totoo nga. Hindi ako makapaniwala. Siya nga talaga ang tagapangulo ng Shengshi Group. At dahil nga hiwalay na siya kay President Wang, at pareho kaming single, ibig sabihin ba nito ay may pag-asa pa ako? Shu Wangchuan, talagang malala ka na, wala ka na talagang pag-asa. Pahamak na ang kakahantungan mo, pero nagagawa mo pang gumamit ng peking singsing para lokohin ang lahat. Kailan ka ba titigil? tama. Umaasa akong magiging mapanuri ang lahat at huwag magpaloko sa manlolokong ito. Siya ay isang sanay na sinungaling, walang hiya, at talagang sagad na sa kasamaan. Kaya naman, nais mong gamitin ang singsing na ito para patunayan ang pagkatao mo? Ninaka mo ba ito? Paano mo mapapatunayang hindi mo ito kinuha ng walang pahintulot? Paano mo mapapatunayan na hindi mo ito ninakaw? Oo nga, nagtitinda ka lang naman ng noodles, paano mo mapapatunayan na totoo ang singsing na iyan? Ako, tingin ko ang singsing na ito ay panggagaya mo lang? Mga Ginoo, na malagi ako sa Shengshi Group ng mahigit 20 taon. At ang singsing ng matandang chairman ay pamilyar na sa akin. Ito ay peking produkto lang. Ang manager Wang ang nakasaksi kung paano ang Shengshi Group ay lumago at lumaki. Kaya, ang mga sinasabi niya ay sigurado ng tama. Tama nga naman. Nagawa mo pang magpanggap na chairman? Tingin ko isa lang siyang taga-kolekta ng basura. Kahit anong lumang bakal ay nagagawa niyang pulutin. Para magpanggap na ito ang pinaka-importante na singsing ng chairman. Sa tingin ko, ang Shu Wangchuan na ito ay gusto lang magpasikat sa harap ng kanyang ex-wife para pabalikin siya. Kaso lang, nabuko ni Manager Wang ang kanyang masamang plano, kaya dinala na niya agad ang mga pulis dito. kayo, Mga mamang pulis, isama nyo na siya at parusahan. Ang ganitong uri ng tao ay hindi dapat naririto, talagang dumi sa ating paningin. Tama. At saka, ang oras namin ay napakahalaga. Binibilang bawat segundo. Isama nyo na siya agad. Kay malas talaga. Hinto, pakawalan niyo siya. Bitiwan niyo siya. Hello? Bigyan niyo agad ako ng kopya ng DNA report ng chairman at ni matandang tagapangulo Shu ngayong oras din. Gusto kong makuha iyan sa loob ng 3 minuto. Ito, ang pinakalehitimong dokumento mula sa Haicheng para sa resulta ng DNA test. Tapos na? Tapos na ang lahat ngayon. DNA report? Ito lang ba yon? Napakadali lang. Gumawa ng falsipikadong report. Wang Wei, bago ka magyabang, alamin mo muna kung sino ang kinakalaban mo. Suwan o Suwan, mas mabuting alalahanin mo na lang ang sarili mo. Para sa kalaguyo mo, masyado kang nagsisikap. Karirin mo na. Ang pagpapanggap, magaling ka talagang umarte. Tama. Mula sa singsing hanggang sa DNA, marami kayong dala na gamit para mandaya. Muntik na talaga ninyong mapaniwala ang taong ito. Narito ang testamento ni matandang tagapangulo Shu.
Ito ang nagpapatunay. Xu Mingyang, na sa aking pagkawala, ang posisyon bilang chairman ng Shengxi Group ay ipapamana sa aking pamangkin na si Xu Wangchuan. Mukhang ito nga ang sulat kamay ni matandang tagapangulo Xu. Yun naman pala, may plano na pala si matandang tagapangulo Xu noon pa. Naging manhid lang tayo. Talaga bang pamangkin ka ni matandang tagapangulo Xu? Chairman Xu, ang lahat ng ito ay inutos lang ni Wang Wei sa akin. Nagsusumamo po ako, parusahan niyo na lang ako, pero huwag niyo po akong tatapusin. Nagmamakaawa po ako sa inyo. May pamilya po akong binubuhay. Kapag nawala ang pamilya ko, tapos na ang buhay ko. Wang Rongtai. Gusto mo ba ng pagkakataon? Opo, gusto ko po. Chairman Xu, parang awa mo na? Bigyan mo ako ng pagkakataon? Ang pagkakataong iyan, ibibigay ko na lang sa kabilang buhay. Umalis ka sa harapan ko. Ginoong pulis, mayroon pa po akong isang ebidensya rito. Ikaw si Wang Wei, tama? Suspek ka sa panloloko at pagbibigay ng suhol. Formal kitang inaabisuhan na ikaw ay arestado. Sandali, officer. Baka po nagkakamali kayo. Malinaw na ang mga ebidensya. Magsisinungaling ka pa? Dalhin iyan. Opo. Hindi, Ginoong pulis. Siguradong may mali rito. Mabuti akong mamamayan. Hindi niyo pwedeng apihin ang isang katulad ko. Kung may sasabihin ka man, sa presinto mo na ipaliwanag. Galit ako sa inyo. Humanda kayo. Pagbabayarin ko kayong lahat. Ilayo na iyan. Halika na. Patawarin mo ako. Wang Chuan. Nagkamali ako. Noon ay nagmatigas lang ako at naging bulag sa katotohanan. Mapapatawad mo ba ako? Sa totoo lang, mahal na mahal pa rin kita. Wang Chuan, alam mo naman, ganito lang talaga ang ugali ko, pero totoong mahal kita. Wang Xueli. Ang dami ko nang sinabi noon, pero kailanman ay hindi ka naniwala. Sinabi kong matutulungan kita, pero ayaw mong makinig sa akin kahit kailan. Kinuha mo pa si Wang Rongtai para lang hamakin ako. Matagal na tayong tapos, hindi ba? Hindi. Hindi totoo iyan. Hindi ganoon iyon, Wang Chuan. Nagkamali ako. Wang Chuan, kasalanan ko. Ako, kailangan nating mag-usap. Wang Chuan, mag-usap naman tayo. Magkabati na tayo, please. Sige na, Wang Chuan. Wang Chuan, kahit wag na para sa akin, isipin mo man lang ang anak natin. Hindi pwedeng walang tatay ang anak natin. At isa pa, mahal kita. Magkabati na tayo. Kapag nagkaayos tayo, ang lahat ay babalik sa dating gawi. Ito rin ang gusto mo. Hindi ba, Wang Chuan? Magkabati na tayo, sige na. Wang Chuan, umuwi na tayo. Magkasama tayong umuwi. Sa sarili nating tahanan. Wang Xueli, magising ka na sa katotohanan. Matagal na tayong naghiwalay at simula ngayon ay wala na tayong anumang ugnayan. Bakit? Bakit napakatanga ko noon? Wang Chuan, huwag kang umalis. Wang Chuan, mahal kita, huwag kang umalis. Wang Chuan, may gusto sana akong ipakipag-usap sa iyo. Kung hindi ka naman tatanggi, maaari sana akong... Payag ako. Paano mo nalaman na iyon ang sasabihin ko sa iyo? Pero, hiwalay na ako sa asawa at mayroon pang isang anak. Walang anuman iyon, Suwan. Hindi yan magiging problema. Basta't tapat ang pagmamahala ng dalawang tao, ang lahat ng ito ay hindi problema. Ang damdamin ay maaari namang mabuo sa paglipas ng panahon. Magiging mabuting ama rin ako at aalagaan ko ng mabuti ang ating anak. Tara na! Kasalanan niyo po ito, Papa. Tanghali na tayong nagising. Bakit mas tamad pa kayo sa akin? Ching-ching, inaantok pa si Papa. Huwag mo na akong sermonan. At saka hindi pa ako nakapagpalit ng damit para lang samahan kang ayusin ang paglipat ng school. Huwag ka na magalit, okay? Kapag ngayong semestre, nakuha mo ang unang ranggo sa buong klase, ibibili kita ng malaking regalo. Ano sa tingin mo? Talaga po, Papa? Pero, dahil sa tulad ko na isang napakatalinong estudyante, ang pagiging top 1 ay napakadali lang para sa akin. Pero, Papa,
Ano po ba ang magiging premyo ko? Ipapasyal kita ni Papa para kumain sa labas. Ayos ba? Sige, kakain tayo sa labas, kakain tayo ng masarap. Tara, tingnan na natin ang binili nating bahay na malapit sa school. Makinig kang mabuti. Ngayong araw, sa building na ito, ay may darating na napaka-importanteng tao para kunin ang kanyang bahay. Bilang manager, dapat kang maging alerto ng husto. Kapag nagawa mong saktan ang loob ng importanteng taong iyon, mananagot ka sa akin? Naintindihan mo ba? Naintindihan ko po. Hindi sumasagot. Hayaan na lang. Tayo na. Pumasok na lang tayo ng direkta. Ano ang kailangan nyo rito? Hindi nyo ba nakikita na isa itong mamahaling mansyon at sales office ng Jinglan Bay ito? Bawal dito ang mga tambay. Umalis na kayo. Nandito kami para kunin ang bahay namin. Di kami mga tambay. Mga kapatid na guard, sinama ko ang anak ko ngayon para mag-book ng bahay. Maaari bang payagan nyo kaming pumasok? Ikaw, hindi ba't ikaw si Xu Wangchuan? Old Lee? Kilala mo ba siya? Higit pa sa pagkakakilala, dating suki pa nga ako ng tinda niyang pansit. Oo. Kaya pala, isa ka lang palang tindero ng pansit. Nagsisinungaling ka. Napakahusay ng tatay ko. Napakahusay. Wang Chuan, Brad. Yumaman na ba ang negosyo mong pansit? May branch ka na ba? Brad, kahit papansit o sinangag ang tinitinda mo, hindi ito ang lugar para magdala ka ng bata. Maghanap ka na lang ng ibang mapaglilibangan. Nakausap ko na ang inyong sales department sa Director Chang. Nakaugnay na ako sa kanila. Nandito kami ngayon para mag-book ng bahay. Grabe. Mukhang totoo nga ito. May selyo pa mismo ng Director Chang. Patingin nga. Ito, mukhang totoo nga ang sinasabi niya. Pero, parang imposible naman. Sa bihis mo pa lang, hindi ka mukhang mahalagang tao. Mukha ka lang pakalat-kalat sa kanto. Ano bang pakialam nyo? Pwede na ba kaming pumasok? Yun, pwede na ba kaming pumasok? Opo, tama po siya. Kayong dalawang mga tiyuhin, pwede na ba kayong tumabi? Papasok na kami. Anong nangyayari? Anong kaguluhan ito? Tirik na tirik ang araw. Bakit ang iingay ninyong dalawa? Kapitan, itong mag-ama ay may dalang permit na galing sa Director Chang para raw kumuha ng bahay at gusto nang pumasok. Halina po kayo at tingnan ito. Peke ang permit na ito. Wala ka ba talagang makita? Bakit hindi mo ito mahalata? Hindi mo ba alam kung ano ang totoo sa hindi? Peke ito. Ngayong araw ay kakabiso lang ng Director Chang, pababang impormasyon, na may darating na isang napaka-importanting tao para pumili ng bahay. Sabi nila dapat tayong maging sobrang alerto. Samantalang ikaw na mukhang hamak lang. Siguro ay nalaman mo ito mula sa kung saang nakaw na balita. Namimigay ka lang ng permit para makakuha ng bahay, di ba? Kapitan, tama po kayo diyan. Tagabenta lang siya ng noodles. Noong nag-deliver siya ng pagkain dito, paniguradong may narinig siyang tungkol sa mga bagay na ito. Tama po. Isa lang siyang ordinaryong tindero ng noodles. Pero nagpunta siya sa lugar na hindi para sa kanya. Tama. Isa lang siyang simpleng tinderong pritong pansit. At heto siya, pumupunta sa lugar na hindi para sa kanya. Tay, bumalik ka na lang at magbenta ng pansit. Pwede ba? Huwag ka nang gumawa ng gulo rito. Sa ganoong paraan, walang magiging problema ang kahit sino. Tungkol naman sa pamamapeke mo ng permit, palalagpasin ko na muna to. Masyado niyo na kaming inaapi. Itong permit para sa bahay ay kitang-kitang totoo. Tapos sasabihin niyo lang na peke at ginawa niyo pang tissue paper. Hindi niyo ba naisip na kung totoo man ito, kung siguradong lagot kayo? Nene, sa itsura pa lang ng inutil mong ama, tingin mo makakakuha siya ng totoong permit. Baka pati ako makatira na rin sa palasyo niyan. Nagpapatawa ka ba? Ha. Talagang mapagmataas kayo sa kapwa. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, kayong mga guard sa sales office ay walang mga modo. Dapat na kayong palitan lahat. Walang hiya ka. Uy, kaibigan, binibigyan ka na ng pagkakataon ng leader namin, pinagbibigyan ka na niya. Huwag ka nang maging matigas ang ulo. Makipagtulungan na lang kayo sa amin, pwede po ba? Matanda, kapag hindi ka pa tumigil sa panggugulo, mapipilitan na akong parusahan ka. Dahil ayaw nyo kaming papasukin, hahanapin ko na lang si Director Chang para makakuha ng paliwanag.
Kilala mo talaga si Director Chang? Kilala mo ba talaga si Director Chang? Kayong dalawa, huwag kayong magpauto sa hampas lupang ito. Si Director Chang, dito sa lugar na ito, ay kilala bilang isang direktor ng isang malaking real estate company at isa ring eksperto sa edukasyon. Basta may mga anak ang isang pamilya, sinong hindi nakakakilala sa kanya? Habang ikaw naman, ay gumagamit pa ng ibang pangalan para magmalaki. Sa tingin mo ba, kaming mga magkakapatid ay madaling maloko? Tama ang sinabi ni Captain. Kung talagang kaya mong tawagan ng direktor, ngayong araw, dadaan ako sa ilalim ng iyong binti. Kapag hindi mo siya makontak, isa itong panggugulo sa amin. Maliban na lang kung dumaan ka sa ilalim ng binti ko, kundi ay tatawag ako ng pulis para ipakulong kayo. Papa, sumagot ba si Director Chang sa tawag mo? Sumagot siya. Pare, dadaan ka ba sa ilalim o gusto mong makulong? Daan na. Bumalik na kayo sa trabaho. Tandaan nyo, hindi nyo dapat sila baliwalain. Kapag ang importanteng tao na iyon ay sumama ang loob, sisisantehin ko kayo nang walang pasubali. Opo. Sige, pupuntahan ko muna ang kakalipat lang na si Director Gao para asikasuhin. Magsikilos na kayo. Tinatawagan na ako ni Ginoong Shu. Hello, Ginoong Shu. Nandiyan na ba kayo ng anak mo? Pare, nakapili ka na ba? Gapang na. Sa harap pa talaga ng bata, nakuha mo pang magpakitang gilas. Ano ngayon? May magagawa ka ba? Nakakatawa ka. Hello? Pasensya na po, Ginoong Shu. Galing lang po ako sa isang meeting. Nandiyan na po ba kayo ng anak nyo? Nandito na kami. Kaso ngayon, Bakit po, Ginoong Shu? Sabihin nyo lang po sa akin. ito kasing mga guard nyo sa pinto, tingin nila ang room reservation permit ko ay peke. Pagkatapos akong bastusin, ngayon naman, babalak pa kaming dalhin ng anak ko sa istasyon ng mga pulis. Ngayon, anong gagawin mo rito? Ano, Ginoong Shu? Ibigay nyo ang telepono sa mga guard na iyan? Ako ang kakausap sa kanila. Gusto kang makausap ni Director Chang. Ang galing mong umarte ah. Pati peking Director Chang, may pa-script ka pa. Hoy, ikaw naman loloko ka. Ang lakas ng loob mong magpanggap na Director Chang. Gusto mo na bang matapos ha? Li Yihang, ganyan ka ba makipag-usap sa akin? At hinarang mo pa ang importante nating bisita? Gusto mo bang mawalan ng trabaho? Anong problema mo? Ayaw mo na bang magtrabaho dito? Director Chang, isang malaking misunderstanding lang ito. Nagkamali lang po talaga kami. Hindi po. Hindi po ito ang inaakala nyo. Ay, paumanhin po. Pasensya na po talaga. Huwag mo akong idaan sa ganyan. Ngayon din ay utusan mong padaanin si Ginoong Shu at ang anak niya. Pagkatapos niyan ay pumunta ka sa opisina ko at kunin ang huling sweldo mo. Ikaw at ang 2 guard na yan sa pinto. Magsilayas na kayo. Tanggal na kayo sa trabaho. Boss, si Director Chang nga po talaga ang tumatawag. Mga hangal, kayong dalawa ang talagang nagpahamak sa akin ng husto. Galit na galit ako sa inyo. Mr. Gentleman, pasensya na talaga po. Pakiusap ay sabihan niyo si Director Chang na magagandang salita tungkol sa akin. Kailangan ko ang trabahong ito. Para sa pamilya ko, talagang humihingi po ako ng paumanhin. Ngayon ang tanong ko sa iyo, bakit naman kita tutulungan? Di ba pinipilit niyo ang papa ko na dumaan sa pagitan ng binti niyo? Itutuloy niyo pa ba? Kasalanan mo ito. At ang walang kwentang ideya mo, ikaw ang dumaan. Dahil sa iyo, kayong mga reklamador, ikaw ang may pakana ng masamang balak na ito. Dumaan ka? Bilis, dumaan ka. Hindi siya ang gagawa niyan, kundi ikaw. Sige, ako ang dadaan. Ako na ang gagawa. Pakiusap, itulong niyo ako kay Director Chang para hindi kami mawalan ng trabaho. Gagapang ako? Gagapang na ako. Pakiusap naman po. Kay Director Chang, sabihan niyo naman siya na maganda. Kailangan kong mapanatili ang trabahong ito para may maipakain sa pamilya ko. Kuya Shu, pare-pareho lang tayong nagtatrabaho rito. Hindi madali ang buhay. Maging mapabigay sana kayo. Pagkatapos niyang gumapang, patawarin niyo na po sana siya. Kuya Shu, pakiusap po. Sige na. Director Chang, pabayaan mo na sila. Ipasuspend muna at obserbahan natin sila pansamantala. Opo, Ginoong Shu. Susunod po ako sa inyong utos.
Maraming salamat po sa inyong kabaitan. Teka, ako na. Lilinisin ko ang sapatos nyo. Ako na pong gagawa. Kailangan ko pang samahan ng anak ko na bumili ng bahay. Papa, inaantok na po ako. Pwede po bang dun muna sa sofa matulog sandali? Sige, pumunta ka muna roon sa sofa at magpahinga ka muna, Ching Ching. Hihintayin lang ni Papa si Director Chang. Opo, sige po. Ginoong Shu, isang malaking pagkakamali lang po ang nangyari sa pinto. Kanina, malinaw ang babala ko sa kanila na asikasuhin kayong mabuti, pero pumalpak pa rin sila. Binibigyan lang nila ako ng sakit ng ulo. Wala iyon? Maliit na bagay lang iyon. Ang pinakamahalaga ay ang lumaking masaya ang aking anak. Tara, asikasuhin na natin ang mga papel. Huwag kang mag-alala. Maliit na bagay lang ito. Ang pinakaimportanteng bagay ay ang masayang paglaki ng bata. Tara, ayusin na natin ang mga papeles. Ginoong Shu, huwag po kayong mag-alala. Ang mga pasilidad ng ating Jinglanbay sa buong Haicheng ay talagang nangunguna. Tiyak na magiging komportable ang inyong pamilya. Basta po, maganda ang magiging pagsusuri ni Ching Ching. Iisipin ko na magbigay sa inyong grupo ng karagdagang puhunan. Dahil po sa sinabi nyo, sisiguraduhin namin sa Jinglanbay na ang inyong pamilya ay pagsisilbihan namin na parang sarili naming magulang. Basta kailangan nyo, kahit anong hirap man iyan, gagawan namin ng paraan para sa inyo. Director Chang, mukhang masipag ka ah. Inaasahan ko ito. Titingnan ko ang trabaho mo. Opo, walang problema, Ginoong Shu. Ginoong Shu, nasaan po ang inyong anak na si Ching Ching? Hindi niyo po ba siya kasama? Napagod siya at nagpapahinga muna sa tabi. Naiintindihan ko po. Baka po napagod lang sa paglalaro ang bata. Nakakahiya po. Pero may nakain akong masama kanina. At hanggang ngayon, sumasakit pa rin ang tiyan ko. Sige, pumunta ka muna sa banyo. Maya-maya, ilibot ko lang si Ching Ching. Sige po. Salamat po sa inyong pag-intindi, Ginoong Shu. Ching Ching? Kamusta? May lakas ka na ba? Maayos na po ako, Papa. Tingnan na po natin ang bahay. Sige. Pag nakapili na tayo ng bahay, dito na tayo titira. Sa iyong napakalaking kama na puno ng mga paborito mong teddy bear. Gusto mo ba iyon? Opo. Pipili tayo ng pinakamalaki at pinakamagandang bahay. Tara! Halika, tingnan mo. Wow! Ang gaganda po ng mga matatayog na gusali rito. Tingnan mo ang batang ito. Halatang walang muwang. Tiyak na nanonood lang yan at isang pulubing walang pambili. Papa! Papa! Ang gaganda talaga ng mga bahay dito. Anak, Ching Ching, hindi lang maganda ang mga bahay dito. At isa pa, handa na ang mga ito? Pwedeng lipatan agad. Siyempre naman po, ang mga bahay sa Jinglanbay ay talagang magaganda. Gaya nga ng sabi nila, sulit ang bawat sentimo rito, ang mga gusali rito. Hindi kung sino-sino lang ang may kakayahang bumili. Tanging ang mga katulad nyo lang na may matataas na katayuan, ang kayang manirahan dito. Gusto ko ang naririnig ko. Siguradong ang mga nakatira sa mga gusali ng Jinglanbay ay pawang mga mararangal na tao, tama ba? Oo naman po. Pawang mga nasa mataas na lipunan sila. Sa pagbili sa Jinglanbay, marami kayong magiging kakilala ng mga bigating tao. Maaari ngang habang namamasyal lang kayo ng aso sa labas, ay makakadil na kayo ng malaking negosyo. Mahal, bumili na tayo rito. Siyempre, pwedeng-pwede. Dahil ako ang bagong hirang na sales director, makakakuha pa ako ng diskwentong pangloob ng kumpanya. Huwag kang maingay. Ngayon ang simula mo, hindi ba dapat lihim kang mag-inspeksyon? Baka may makarinig sa iyo. Papa, bumili rin po tayo. Bumili po tayo ng pinakamaganda, please. Kayo? Akala nyo naman ay kaya nyo? Para sa inyong dalawa, karapat-dapat ba kayo? Anak, alin man ang gusto mo, bibilhin natin iyon. Gusto ko po iyon, yun ang pinakamaganda. Ito ang sakit. Bakit mo ginawa iyon? Miss na taga-benta,
Bakit mo sinaktan ang anak ko? Dapat mo itong ipaliwanag. Sige. Tinatrato mo kami ng kakaiba, di ba? Ang mga villa na ito ay ang sentro ng buong gusali at ang pinakamahalagang bahagi rito na saktong bagay sa mataas na katayuan ninyong dalawa. Tungkol naman sa inyong dalawa, mga dukhang pumasok lang para maki-aircon, huwag kayong humawak kung saan-saan. Dahil kung hindi, 8 buhay ka mang magtrabaho. Hindi mo iyan mababayaran. Miss na taga-benta. Dala ko ang anak ko para bumili ng bahay. Bukod sa hindi mo na kami inasikaso, pinagsalitaan mo pa kami ng masama at sinaktan pa ang bata. Ganito ba ang paraan ng pag-aasikaso nyo sa mga customer nyo? Hindi ko maintindihan ang pinagsasabi mo. Nandito ka ba para manggulo? Naghahanap ka ba ng away? Ay nako, wala talagang modo. Hindi ko akalaing sa Jinglan Bay, isang lugar na napakamarangya, ay makakatagpo ng mga dukha. Hay. Totoo iyan? Nakakababa ng antas. Mister, ang mga customer na tinatanggap namin sa Jinglan Bay ay puro mga mayayaman at makapangyarihan. Ang mga taong pabalik-balik dito, karamihan ay may dalang Porsche at nakasuot ng Rolex. Ikaw, wala ka man lang kahit ano, lakas pa ng loob mong pumasok, at gusto mo pang asikasuhin kita. Hindi ka karapat-dapat. Ikaw naman, wala kang ngang maipagmalaki, ang lakas pa ng loob mong pumasok, tapos gusto mo pang pagsilbihan kita. Sino ka ba sa akala mo? Tama yan. Sa mga ganitong klaseng lugar, kailangang ihiwalay ang mga gaya nyo sa aming mga mayaman. Talagang paghihiwalay ha? Nagawa nyo pang maging mapangmata sa mahihirap ng ganyang kagarapal. Neng, makinig ka. Ikaw at ang tatay mo, kapag nakapagpalamig na kayo rito, lumayas na agad kayo. At isa pa, huwag kang humawak sa kung ano-ano. Kundi ang tatay mo ay pagbabayarin namin hanggang mabulok sa kulungan. Ayaw mo naman siguro na hindi mo na makita ang tatay mo habang buhay, di ba? Sinong nagsabing walang pera ang tatay ko? Maraming pera ang tatay ko. Uulitin ko sa huling pagkakataon. Narito kami para bumili ng bahay, hindi para maghanap ng gulo. Hindi ako nagbibiro sa pera. Gawin mo na lang ang sinasabi ko. Hala. Sa mga katulad niyong nasa laylayan, ang 10,000 dolyar ay parang malaking pera na. Pero sa tingin ko, maski isang tiles ng Jinglan Bay ay hindi mo kayang bayaran. Aba, matindi ito. Paano kung sabihin kong bibilhin ko ang buong lugar na ito? Hahaha. Ay sus. Kung mabibili mo ang buong lugar na ito, magbibitiw ako bilang sales agent at magsisilbi akong katulong ng anak mo ng libre habang buhay. Ano? Payag ka? Hahaha. Manigas ka! Mas masaya pa akong nakaka-relax sa bahay namin ng mag-isa dahil panatag ako. Ayoko sa katulong na gaya mong mukhang pera na mag-aalaga sa akin. Ano? Bastos kang bata ka. Ano kamo ang sinabi mo? Sabi ko mukha kang pera. Ikaw, paano mo ba pinalaki ang anak mo? Wala na ba siyang nanay? O wala lang ba kayong pinag-aralan? Bakit ganyan kabastos ang bunganga ng maliit na batang ito? Sandali. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon? Ulitin mo ang sinabi mo. Halika. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Subukan mong mang-insulto uli. Uy, kaibigan. Bukod sa wala ka ng pera at kapangyarihan, balak mo pa bang manakit ng babae, ha? Sasaktan ko siya. Hinimakas niya ang anak ko at pagbabayarin ko siya ng matindi. Basura ka talaga sa lahat ng basura. Mas masahol ka pa sa hayop. Ang hilig mong manakot ng tao. Sinasabi ko sa iyo, habang narito ako ngayon, kahit isang buhok ng mga babae rito sa sales office, kapag sinubukan mong galawin, tatapusin kita. Ang galing mo talaga, mahal. Tagapagtanggol ng mga api. Tunay na maginoo. Ibang-iba talaga ang mga sosyal kumpara sa mga hamak. At walang modong tao. Huwag kang masyadong kampante. Sino ba ang sosyal at sino ang hamak? Malalaman nyo rin mamaya. Mukhang dahil hindi pa kita nabibigyan ng aral, sumusobra ka na. Nakikita mo ba to? Malaki pa sa kamao ko ang aabutin mo. Anong nangyayari? Anong kaguluhan ito? Bawal ang makipag-away dito sa opisina. Manager Wang, itong mag-amang mahirap na ito, pumunta rito para makikontrainit lang. At iniistorbo pa ang pag-aasikaso ko sa ibang bisita. Ito, mukhang hindi ako nagkakamali. Parang ang suot niya ay bestidang Grand Murphy. Nagkakahalaga ang isang iyan ng mahigit 100,000 dolyar. Ibig sabihin ba, nagpapanggap lang silang mahirap? Anong ibig mong sabihin? Gusto mo pa bang magtrabaho? Bakit? Bawal na bang bumili ng bahay ang mga mahirap? Sino ang nagturo sa iyo na mangmaliit ng ibang tao? Gusto mo pa bang manatili sa trabaho mo? Ang ibig mong sabihin, gusto mo pa bang magtrabaho rito? Ano? Bakit? Hindi ba pwedeng bumili ng bahay ang mahihirap? Sino ang nagturo sa iyo na mangmaliit ng kapwa mo? Gusto mo pa ba talagang magtrabaho rito? Ako po. Manager Wang, pasensya na po, nagkamali ako. Ginoo, sir. Huwag na po kayong magalit. Mamaya po, ay bibigyan ko kayo ng munting regalo mula sa property na ito bilang paumanhin po sa inyo. Bilis,
Maghanda ka na ng regalo para sa dalawang bisita. Manager Wang, may karapatan na ba ako ngayon na bumili ng bahay dito sa Jinglan Bay? Siyempre naman po, sa property na ito, wala kaming diskriminasyon. Kaya makakasiguro po kayo ng 1,000,000%. Manager Wang, pinapayuhan kitang mag-isip ng mabuti dahil kung iyan ang sasabihin mo, hindi na kami bibili rito. Ayaw naming makatira kasama ang mga hampas lupa. Madam, tingnan niyo po ang disenyo ng damit ng bata. Pamilyar ba sa inyo? Hindi ko napansin kanina. Siya, glamify ang suot niya. Tama po, tama. Kaya naman, isang malaking pagkakamali lang ito, nagkalituhan lang ang lahat. Nagkamali lang talaga tayo. Napagbintangan nga natin sila. Nako, huwag kang maniniwala agad sa naririnig mo. Sa tingin ko ay wala akong mali. Neng, nagsalita lang ng mabilis si tita kanina, pero wala siyang masamang intensyon. Patawarin mo na si tita, sige na. Tita, masama kang tao, hindi kita patatawarin. Ito na lang, sa tingin ko, lahat naman kayo ay interesado sa Central Villa area, kaya ihahanda ko muna ang lahat. At mamaya ay sasamahan ko po kayo sa model house. Ano? Hindi ba pwedeng ganun na lang? Papabayaan na lang ba natin ito? Hindi kaya kayong mga nasa Jinglan Bay? Tama na, honey. Pare-pareho lang tayong lahat. Magbigayan naman tayo ng kaunting respeto. Sino ang makakapagsabi na baka magkatulungan pa tayo sa hinaharap, di ba? Dapat tayong tumingin sa mas malawak na pananaw. Huwag tayong maging makitid ang isip, baka masira mo lang ang sarili mong pagkakataon at sa huli ay magsisi ka lang. Sige na nga. Gagawin ko ito alang-alang sa asawa ko. At ang bagay na ito ay papabayaan ko na. Ayan, tama yan. Mas mabuti pang makipagkasundo kaysa makipag-away. Baka sa hinaharap ay maging magkapit-bahay lang din tayo. At laging magkita-kita. Ililibre ko kayong lahat. Tara, snacks muna tayo. Sige. Ching-ching? Bibili lang si Papa ng maiinom? Anong gusto mo? Gusto ko po ng orange juice. Yung may maraming chunks ng prutas. Siguradong napakasarap nun. Sige, bibili na si Papa ngayon din. Hintayin mo ako, ah. Ching-ching! Anong nangyari dito? Halika, bumangon ka. Titingnan ni Papa. Papa, may nang-aaway po sa akin. Hindi po nila ako pinagpapahinga sa sofa. Anak, huwag ka munang umiyak. Sinong nang-aaway sa anak ko? Sinong masamang tao ito? Ako iyon! Oo, ako! Bata, hindi ba itinuro sa iyo ng mga magulang mo na sa ibang mga bata ay dapat maging magalang? Siyempre, itinuro nila iyon. Kung ganoon, bakit mo inaapi ang anak ko? Dahil deserve niya yan. Bakit kasi doon siya umupo sa maling pwesto? Ang mga taong walang pakiramdam ay dapat lang naturuan ng leksyon. Anak, umupo ka ba sa pwesto niya? Hindi po. Walang tao sa inupuan ko. Bakante po iyon. Tingnan niyo pa po. Ano naman kung bakante? May upuan dito para sa mga lalaki, may upuan para sa mga babae, may upuan para sa mga matatanda, at may upuan para sa mga bata, pero walang upuan para sa mga manghihirap. Ikaw na batang pulubi. Kung gusto mong matulog, matulog ka doon sa kalsada. Walang hiya ka, humingi ka agad ng tawad sa anak ko. Sino ka ba sa akala mo? Tikman mo ito. Hahaha. Isang malaking mahirap at isang maliit na mahirap, tikman niyo ang galing ko. Walang modo at pasaway na bata. Ngayong araw, ako na mismo ang magpaparusa sa iyo kapalit ng mga magulang mo. Anong magagawa mo? Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Kilala mo ba ang nanay ko? Ngayon, inuutusan kitang bitawan mo ako, tapos ay lumuhod ka at humingi ng tawad? Kung hindi ay hindi kita mapapatawad. Wala akong pakialam kung sino ang mga magulang mo. Ano bang kinalaman nila sa akin? Inapi mo ang anak ko, kaya dapat kang humingi ng tawad sa kanya. Tatay, nanay, iligtas niyo ako. Tatay, nanay, iligtas niyo po ako. Kahit tawagin mo pa ang mga ninuno mo, walang makakatulong sa iyo. Mag-sorry ka sa anak ko ngayon din. Mahirap na mabaho. Kapag dumating ang mga magulang ko, patatawarin kita. Kapag dumating ang mga magulang mo, tuturuan ko silang lahat ng leksyon. Hinto. Anak, maayos ka lang ba? May masakit ba? Nanay, ang masamang taong ito na si mga tiyuhin at ang anak niya, nagtulungan silang apihin ako. Ikaw, Ginoo, nakuha mo pang manakit ng bata? Sobrang-sobra na iyan. Isang pagkakamali lang ang nangyari kanina. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon.
pero hindi pa rin kayo nakontento at sa anak ko pa kayo naghiganti. Ang anak mo ang unang nambubuli sa anak ko. Hinihingi ko lang ang hustisya para sa anak ko. Iyang anak nyo, dapat ay disiplinahin nyo ng mabuti. Wala siyang kahit anong galang. Anong sinasabi mo? May gana kang sabihing walang galang ang anak ko. Anong kalokohan ito? Ang anak ko ay isang modelong estudyante. Hinahabol niya ako dito kanina at binabasa niya ako gamit ang water gun. Tingnan niyo po, nasugatan ang kamay ko. Ikaw, nagsisinungaling ka. Maliwanag na ikaw na mahirap ang unang pumunta dito para manggulo. Pinoprotektahan ko lang tong pampublikong lugar. Sa nakikita ko, estudyante ka pala ni Yingkai. Oo, bakit? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka man. Ang anak mo ang unang nangapi sa anak ko, kaya dapat lang na humingi siya ng tawad. Dapat siyang umamin sa pagkakamali niya, iyon ang pinaka-importante. Sasabihin ko na sa inyo ang totoo, ako ang Dean of Students ng Yingkai. Ang asawa ko, naman ang Development Director nitong Jinglanbay. Sa totoo lang, unang araw pa lang ng asawa ko sa trabaho ngayon, gusto lang sana niyang mag-inspeksyon ng tahimik at ayaw ng gulo. Pero dahil inapi niyo ang anak ko, dapat lang napagbayarin ko kayo. Nakuha niyo ba ang ibig kong sabihin? Nakakatawa naman kayo. Ang anak niyo na nga itong nananakot gamit ang kapangyarihan, tapos kami pa ang dapat pagbayarin? Kung ganoon man, tatanungin lang sana kita, nasaan ang katarungan? Bakit? Wala akong pakialam sa katotohanan. Ngayong gumanti ka na, huwag kang magugulat sa gagawin ko sa iyo. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto, lumayas na kayo rito. Kundi, huwag mo akong sisisihin kapag nagpatawag ako ng tao para kaladkarin kayo palabas. Sasabihin ko sa inyo, school din ang mami ko, at ang daddy ko naman ang boss dito sa building. Hanggat narito ako lang ang dapat sundin. Kahit pag gusto mong bumili ng bahay, kailangan mo munang magpaalam sa akin. Sobrang yabang na ng anak niyo bilang magulang, bakit hindi mo man lang siya pagsabihan? Talagang nagmana lang ang anak sa masamang ugali niyo. Nakakabilib din ang asal niyo. Mayabang ka dahil lang sa kakaunting pera at napakawalang galang mo para sa isang taong galing sa hirap, lakas ng loob mong sermonan kaming mag-ina, gusto mo na yata talagang parusahan kita. Halika rito. Ngayon, ipapakita ko sa inyong mag-ama na kung ano ang itinanim nyo ay siyang anihin nyo, 10 beses ko iyong ipaparanas sa inyo. Kunin silang lahat. Pero sir, galing po ang dalawang ito sa President Chang. Ano naman ngayon kung galing silang President Chang o President Wang? Ang asawa ko na si Director Gao, ang tunay ninyong boss. Kapag sumuway kayo sa utos ko, magpaalam na kayo sa trabaho ninyo. Naintindihan nyo? Opo. Kahit kanino naman tayo sumunod ay pareho lang. Dahil nagawa na nating mabastos si Director Chang, sumunod na lang tayo kay Director Gao. Tama. Totoong napakatama niyan. Bago kayo kumilos, pag-isipan ninyong mabuti. Kapag itinuloy nyo iyan, wala nang bawian. Mag-isip kayo. Hoy, batang mahirap! Ikaw at ang hambog mong tatay ay sabay na mapaparusahan. Huwag mong sabihing hindi patas ang trato ko. Bastos kang bata ka, ikaw? Ching-ching. Binabalaan kita, bitawan mo ako agad, hindi kita palalampasin. Hoy, bata, pinapayuhan kitang magmakaawa na. Kung hindi ay malalagot ka talaga. Ching-ching! Tigil! Anak, ang hampas lupang ito, ilang beses ka ba niyang sinaktan? 11, 12? 100 beses niya akong sinaktan. Sinungaling ka! Nagsisinungaling ka! Hindi kang mabuting bata. Sinungaling at Sige, kung ganoon, ibabalik natin ng 1,000 beses. Pagkatapos silang parusahan, ay itapon nyo sila sa labas. At pagkatapos ay sa labas ng pinto, isabit nyo ang litrato nila, isulat ninyo. Mula ngayon, ang mag-amang ito ay bawal nang pumasok dito. Umpisahan natin sa masamang batang ito. Parusahan nyo. Papa, tulungan niyo po ako. Papa, saklolo. Napakalakas ng loob mo. Tandaan mo, hinding-hindi kita mapapatawad basta-basta. Kang magmadali. Sa tingin mo ba ay hahayaan lang kita? Kasalanan ng ama kapag ang anak ay walang modo dahil ginamit mo ang palad mo. Para saktan ng anak ko, pagbabayarin kita gamit ang pamalo. Makatarungan lang iyon, di ba? Mama, ang pamalo! Mahusay kong anak. Ngayon ay tutulungan ka ni mama na makaganti sa kanila. Tumigil kayo. Director Chang, hindi ba't kasama mo ang asawa ko na nag-uusap tungkol sa negosyo? Bakit ka narito? Umalis kayong lahat sa harap ko. Ayos ka lang ba? Ginoong Shu, ayos ka lang ba? Ano? Anong Ginoong Shu? Anong big boss? Isa lang naman siyang pulube. Dalawa silang mag-ama na mahirap lang. Napakawalang hiya ninyo. Sasabihin ko sa inyo, si Ginoong Shu ay isang napakahalagang panauhin at nagawa niyo pa siyang saktan? Layas. Mahalagang panauhin? Sinong mahalagang panauhin? Paano itong nangyari? Director Chang, ngayon ay nakita ko na ang tunay na kulay ng lugar na ito.
Ipinagmamalaki ang pagiging sipsip sa mayayaman at ginagawang basehan ang pera sa pagtrato sa tao. Sa ugali ng komunidad na ito, natatakot ako na baka maimpluwensyahan ng masama ang anak ko. Nakakadiri. Ginoong Sue, pasensya na. Ang mga taong ito ay hindi kumakatawan sa lahat. Hindi pa ba kayo nagmamadali na humingi ng tawad kay Ginoong Sue? Siya ang taong kahit ang asawa mo ay hindi kayang banggain. Naintindihan niyo ba? Bakit? Galit. Bakit ako hihingi ng paumanhin? Hindi ako magsasorry. Oh, Ginoong Shu, alam niyo po, ang anak ko, nagkaroon lang siya ng isang simpleng pagkakamali na karaniwang ginagawa ng mga bata. Matanda na po kayo, hindi niyo na kailangan pang patulan ng isang bata. Palampasin na po natin ang nangyari, ha? Sana po ay ayos lang sa inyo. Tama. At saka sinaktan mo ako, hindi pa tayo tapos doon. Kalapastanganan, huwag mo akong paikutin dito. Pagbihisan mo ang anak mo at utusan siyang humingi ng paumanhin sa anak ni Ginoong Shu. Kung hindi matatapos ang usapang ito ng ganito lang. Wala akong kasalanan. Sila ang may mali. Hindi ako magsasorry. Director Chang, nagkaroon kami ni Ginoong Shu ng konting hindi pagkakaunawaan ngayong araw, pero ang asawa ko at ikaw ay parehong direktor. Magkapantay lang ang posisyon nyo, kaya hindi mo ako pwedeng utusan. Gusto mong mag-apologize? Ikaw mismo ang humingi ng paumanhin kay Ginoong Shu? Sige, dahil ayaw mong makinig sa batas, sasampahan ko kayo ng kaso dahil sa panggugulo nyo sa benta ng property na ito. Ide-demanda ko kayo. Ano ang sinabi mo? Lao Chang, nagagawa mo bang kasuhan ng asawa ko? Tatay, pinipilit ako ni Uncle Chang na humingi ng paumanhin. Sa batang mahirap na yon, pero ako ang biktima rito. Wala akong ginawang mali. Anak ko, huwag kang mag-alala. Hindi hahayaan ng iyong tatay na apihin kanino man. Direktor Gao, inapi ng anak mo ang anak ko at tumangging humingi ng paumanhin. Maraming beses pa siyang nagsisinungaling. Hinihingi ko lang ang katarungan, tama naman ako, di ba? Ang nakikita ko lang ay, nagkakunsaba kayo ni Director Chang para apihin ang asawa at anak ko. Lao Chang, kakasuhan mo ang asawa ko at pinipilit mong humingi ng sorry ang anak ko. Kung walang maayos na usapan dito ngayon, hindi ito matatapos. Naiintindihan mo ba? Lao Gao, si Ginoong Shu ay isang mahalagang tao sa loob ng Shengshi Group. Lagi ka namang ganyan, hinahayaan mong mang-api ang anak mo ng ibang bata. Pero ngayong araw, binangga niyo si Ginoong Shu dahil lang sa pagkampi mo sa iyong anak. Mag-isip-isip ka muna. Maraming mga kilala at mayayaman na tao rito sa Jinglan Bay. Hindi na kailangang dagdagan pa. Kung gustong bumili siya. Kung hindi, lumayas siya. Nagbibiro ba kayo? Sa tingin niyo ba ay kulang kami sa mga customer? Narinig niyo ba, Director Chang? Hindi mo kailangan dahil lang sa isang ibang tao ay kalabanin mo kami. Medyo may hindi pagkakaunawaan lang sa pagitan namin ni Ginoong Shu ngayon, pero dapat tayong magparaya sa isa't isa para sa ikabubuti nating lahat. Tandaan mong ang anak mo ay nag-aaral sa aking eskwelahan at ang tinitirhan mo naman ay nasa ilalim ng pamamahala ng gusali ng asawa ko. Kapag kinalaban niyo kaming mag-asawa, paniguradong magsisisi ka. Bakit kailangan kong pumili? Sa mga opsyon na ibinibigay niyo sa akin? Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay paano kung gusto kong bilhin na lang ang buong real estate group niyo? Anong sabi mo? Bilhin ang buong grupo? Ito na ang pinaka nakatawang joke na narinig ko sa buong taon na ito. Mukhang napakalaki ng bilib ni Ginoong Shu sa kanyang sarili. Bibilhin ang buong grupo? Kahit ang pinakamayamang tao sa Haicheng ay hindi kayang gawin yan, di ba? Talagang ang lakas mo magyabang. Mabuti pang sabihin kung kaya ko ring bilhin ang buong Wall Street. Ang lakas talaga ng loob mong gumawa ng kwento. Ginoong Shu, pinapaalalahanan kita. Ang Jinglan Group na ito ay isang listed company. Ang halaga ay $100 bilyong. Marami kaming koneksyon at resources. Kahit ang pinakamayaman sa Haicheng noon ay kailangan pang magsumikap ng husto bago nakuha ang kontrol na 40% lang ng stock. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Ginoong Shu, alam kong isa kang kilalang tao dito sa Shengshi Group. Pero ang bilhin ang Jinglan Group ay parang imposibleng mangyari. Hindi po biro ang bagay na ito. Huwag niyo pong tawanan ng tatay ko. Dahil sinabi na ito ng tatay ko, siguradong magagawa niya iyan. Kung ang tatay mo ay kayang bilhin ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ng tatay ko, magiging kabayo mo ako. Pero kapag hindi mo nabili, palo ang aabutin ng puwet mo sa akin. Sige ba, tingnan natin kung sino ang iiyak mamaya. Basta ako, sigurado akong hindi ako iiyak. Ginoong Shu, mabait lang ako sa iyo dahil nakikita kong pareho tayong mga nasa mataas na lipunan. Kung gusto mo talaga akong hamunin, hindi ako aatras sa iyo. Sige, Director Gao. Galing sa mataas na lipunan, ganoon ba? Talagang kahanga-hanga. Mamaya malalaman mo kung sino sa atin ang duwag. Mahal ko, sabihan ang grupo ng mga mamumuhunan na sa loob ng 10 minuto ay bilhin ang Jinglan Group ng puwersahan. Sige, kung mabibili mo nga ito nang walang paligoy-ligoy, pagsasabihan ko ang pamilya ko na humingi ng tawad sa iyo. Sa tingin ko, ngayong araw, itong si Ginoong Shu
ay talagang mapapahiya. May kaunting status lang, magpapaimportante na si Jinglan Bay? Hindi mo ba tinitingnan kung nasaan ka? Ginoong Shu, paubos lang oras. Bakit wala man lang balita tungkol sa pagbabago sa stock market? Ano na ang nangyayari? Bakit wala man lang? Kahit anong reaksyon? Hahaha. Tama na. Ang nangyaring ito ngayong araw ay dahil hindi naging maganda ang pagtanggap ko kay Ginoong Shu. Ang nag-umpisa ang dapat tumapos nito. Ginoong Shu, humihingi ako ng tawad sa iyo. Hindi mo ito kasalanan. Hindi mo kailangang humingi ng tawad para sa akin. Sila ang may kasalanan. Hindi lang dapat sila humingi ng tawad, kundi kailangan din silang paalisin. Sa subdivision kung saan nakatira ang anak ko, hindi ko hahayaang manatili ang mga panggulo na tulad nila. Naku po. Sige, magyabang ka lang. Total, may 14 na segundo na lang. Mabubuko na ang mga kasinungalingan mo tungkol sa pag-aari ng kumpanya. Hahaha, na ako naman. Sige, tumawa ka lang. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatawa. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Ang pinakamalaking shares sa Jinglan Group ay nasa kamay ng pinakamayamang tao sa Haicheng. Sobrang pinapahalagahan niya iyon. At kung gusto mong kunin iyon ng pilit, maliban na lang kung bukal sa loob niya na itapon ang pinagkakakitaan niya, sa tingin mo ba posible iyon? Sa tingin mo ba ay mangyayari talaga iyon? Pinakamayamang tao sa Haicheng Group, tingin niya magaling siya, di ba? Kapag naggulo siya sa akin, isang tawag ko lang, mawawala ang lahat sa kanya. O talaga? Pati ang pinakamayamang tao sa Haicheng ay hindi mo na iginagalang. Maya-maya, pati ba ang langit ay ituturing mo na ring basura? Ha, hehehe. 5, 4, 3, 2, 1. Tapos na ang oras. Director Gao, may masamang balita. Ang lahat ng stocks ng Jinglan Group sa market ay nabili na ng isang misteryosong grupo na at ang pinakamayamang tao sa Haicheng ay kakapahayag lang na ibebenta na niya lahat ng shares ng Jinglan Group. Ano? Anong sinabi mo? Ano? Anong sinabi mo? Ginoong Shu, talaga bang nabili mo na ang Jinglan Group? Hindi ito posible kahit pa dumaan ito sa sapilitang pagbili. Wala pa rin itong kinalaman sa iyo. Nagkataon lang iyan. Nagkataon? Malalaman mo rin mamaya. Mahal ko. Nabili na ang Jinglan Group. Hawak mo na ngayon ang 60% ng share ng kumpanya. At ikaw na ang may ganap na kontrol dito. Ano? 60%? Paanong nangyari iyon? Paano ngang nangyari iyon? Ako na ngayon ang boss ng Jinglan Group. Kayo ay mga empleyado ko na. Kung sino ang gusto kong paalisin, ay dapat na umalis. Kung sino ang gusto kong taasan ng sahod, ay siyang tataas ang sahod. Lahat kayo ay dapat sumunod sa akin. Yak, isa kang hamak na mayabang. Siguradong papahiyain ka ng tatay ko mamaya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ginoong Shu, huwag niyo pong seryosohin ang sinabi ng bata. Wala po siyang muwang. Huwag po sana kayong magalit. Huwag niyo na pong pansinin iyon. Sige, pwedeng hindi ko yon pansinin. Kung lalayo ka sa paaralan ng anak ko, pati na sa aming buhay, at hindi na muling magpapakita, doon ko palang hindi papansinin ang sinabi nyo. Ginoong Shu, isa lang itong pagkakamali. Hindi ko po naturuan ng maayos ang anak ko. Humihingi po ako ng tawad sa inyo. Halika rito. Pagsabihan mo at turuan mo ng leksyon ang batang ito. Opo, sige po. Tuturuan ko po siya ng leksyon ngayon din. Talaga bang gumagawa ka ng gulo? Dahil sa pinaggagawa mo, maaaring mawala ang trabaho naming dalawa ng tatay mo. Paano na kami? Sa susunod, hindi ka na namin mabibilhan ng paborito mong pagkain. Bilis, humingi ka ng tawad kay Su Chingching. Su Chingching, patawad po. Mali po ako. Ginoong Shu. Humingi na po ng tawad ang anak ko. Kaya marahil, kalimutan na natin ang nangyari, okay po ba? Kayong tatlo ay mga taong nanggugulo lamang at gusto nyo pang sirain ang buhay ng anak ko? Bakit ko kailangang magtiwala sa mga taong tulad ninyo? Nagsorry na ako. Ano pa ba ang gusto mo mga tiyuhin? Bakit mo naman ako pinapatulan gayong bata lang ako? Kapag ang bata ay walang disiplina, kasalanan iyon ng ama. Dahil napakayabang mo, siguradong mas malala pa ang ginagawa ng mga magulang mo. Kaya naman, kapag hindi ko sila binigyan ng leksyon, ay hindi ako matatahimik. Kusa nilang dinala ito sa sarili nila. Naiintindihan mo ba? Ginoong Shu, alam ko na po ang pagkakamali ko. Luluhod po ako at hihingi ng tawad. Ginoong Shu, maawa po kayo. Director Chang, mula sa araw na ito, ang lahat ng posisyon ni Director Gao ay tatanggalin na. Sisibakin na siya sa Jinglan Group. Lahat ng posisyon at pwesto niya. Ikaw na ang magayos. Naintindihan mo ba? Opo, Ginoong Shu. At kayong mga nandoon, kung gusto nyo pang makakuha ng inyong separation pay, palabasin nyo ang tatlong ito rito. Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Shu. Makakaasa po kayong matatapos namin ito. Ginoong Shu,
Pagbigyan niyo na po kami. Patawarin niyo na po ako. Alam ko na pong nagkamali ako. Ginoong Shu. Nawala po ako sa sariling kaisipan. Nawala po ako sa sarili. Patawad po, Ginoong Shu. Ginoong Shu, Ang swerte naman ng taong iyon. Hindi man lang niya ako pinagbigyan sa gusto ko. Good girl ang aking Ching-Ching. Napaalis na ni Papa ang mga masasamang tao. Kaya, sa pagkakataong ito, mag-aral ka na ng mabuti ha. Naintindihan mo? Huwag kang mag-alala, Papa. Sisiguraduhin ni Ching Ching na magiging top 1 sa klase para ipagmalaki mo ako. Sabi mo yan ha. Pangako, walang bawi. Ang mambabaling ay isang talunan. Ginoong Shu, susunod po nito. Kailangan niyo po ba na ipagtabi ko kayo ng sarili ninyong opisina o may iba pa po ba na kailangan niyong ipaayos sa akin? Wag na. Pagkatapos nito ay hindi na ako madalas na babalik para mangialam. Ang pang-araw-araw na operasyon ay ipapaubaya ko na sa iyo. Kapag maayos ang trabaho mo, siguradong may makukuha kang bonus. Salamat po sa tiwala, Ginoong Shu. Pagsisikapan ko po talaga ang trabaho ko. Ching-Ching, mahal, Bakit? tara na at pumili tayo ng bahay. Sige po. Pili kayo ng bahay na magugustuhan ninyo. Tara,